Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, pahingi naman ng like at share para mapabilis ang pag-upload. Salamat. Kabanata 531 hanggang 540. Resources Chamber of Commerce, 3. Ngayon, magsisimula na ang pamamagitan. Sa sandaling matapos magsalita si Wen Jianan, ang susunod na pagkakataon ay ang proseso ng pagkakasundo sa pagitan ng mga pangulo ng dalawang malalaking kumpanya. Ang Resource Chamber of Commerce ay tila dinaluhan ng mga pinuno ng mga pangunahing grupo ng korporasyon. Sa katunayan, kapag sila ay aktwal na pumasok sa Kamara ng Komersyo at nagtatrabaho para sa kanilang sariling mga interes, bawat isa sa kanila ay taos-pusong walang magandang imahe, walang mga electronics ang pinapayagan sa buong lugar. Ang kagamitan ay para lamang dito. Kung tutusin, hindi magiging maganda ang epekto ng ganitong eksena kung magkakalat. Si He Bum-ing ay mga 45 o 6 na taong gulang. Nakasuot siya ng gray na sweatshirt, halos 1 pulgada ang haba ng buhok niya, at nakasuot din siya ng gold-rimmed glasses. Mukha siyang maamo at matikas, ngunit sa sandaling ipahayag ni Wen Jianan ang pagsisimula ng pamamagitan, hinampas niya ang mesa at sumigaw ng mga sumpa. Sabi, Li Weiqi, isa kang magaling na lalaki na Mahler. Sa pagkakataong iyon ay pumirma ako sa iyo ng isang fucking material contract na nagkakahalaga ng 600 milyon. Ano ang nangyari sa iyo nung pinirmahan ko ito at tinatakan? Ikaw naman, naantala mo ako ng 3 buong araw. Ang mga buwan ng hilaw na materyales ay nagkakahalaga sa akin ng kabuuang 1.5 bilyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kung hindi mo ipapaliwanag ng malinaw ang bagay na ito ngayon, itataya ko ang buhay ko kasama ka. Heavenly Kingdom Northern Heavy Industry Group. Nang hintayin ni Pangulong Li Weiqi si He Bum-ing na matapos magsalita, namula siya sa galit at pinunit ang kanyang kurbata. Inihagis niya sa kanyang palso sa lupa ang mahalagang gintong relo na nagkakahalaga ng higit sa 400,000 yuan. Hindi na siya magpatalo, sumigaw siya, paano ko ano ang dapat kong gawin? Ipinadala ko ang lahat ng mga materyales noong panahong iyon, ngunit natigil sila sa customs. Ilang pagsisikap ang ginawa ko upang tuluyang may hatid ang mga kalakal sa iyo. Sisihin mo ako. Bakit hindi ka pumunta sa customs? Sa tingin mo ba ay handa akong sirain ang imahe ng aking kumpanya dahil lamang sa iyong padala? Alam mo ba, maganda man o hindi ang image ng kumpanya mo ay wala sa akin. Ang alam ko lang, 1.5 billion ang nawala sa akin that time. Kung wala kang sapat na pera, hindi ako magsasawang makipagtalo sa iyo. Gusto mo akong ma-paralyzed. That time I was really worried about the big thing. You little bitch, you are just pretend to be a tanga with me. I see you acting like this day. By the way, speaking of it, it's because of you. This asterisk player seems to have offended someone. Ang resulta, buong araw kitang pinaglolikohan. Ayokong tanggapin at lumabas para mag-practice. Hindi mo nga kita kilala kung hindi kita binugbog. Hoy, ano ba, gusto mong magpapirma sa akin? Halika na nga, manhid na ako, kung hindi ako mag-practice sa'yo, hindi mo malalaman kung bakit ganito si Hire. Mukha kang oso at nangangamot ang balat mo. Nagsimulang magalit ang dalawa. Ilang saglit pa, itinaas ko ang aking mga braso at itinaas ang aking manggas. Kung titingnan ng nakamamatay na tingin, para bang ang kausap ay ang kanyang kaaway na pumapatay sa ama. Anong alitan? Ang mga nakapaligid na miyembro ng audience ay gustong tumawa ngunit hindi sila nang ahas na tumawa ng isa-isa, at sinubukan ang kanilang makakaya na pigilan ito. Kung saan, ito ang Resource Chamber. Sa konteksto ng pagkakasundo sa pagitan ng mga kamara ng komersyo, ang mga eksenang tulad nito ay ganap na normal. Pagkatapos ng lahat, madaling mayroong daan-daang milyon o bilyong alitan dito, na tiyak na hindi isang maliit na halaga. Kahit na ang mga taong ito dito ay mga pinuno sa lahat ng antas ng pamumuhay, hindi masasabing ang ganoong kalaking bilang ay nababaliwala. Sa makatuwid, medyo makatwiran para sa kanila na sumigaw sa isa't isa na parang gumagawa sila ng isang bagay na masama, at ang ilan sa kanila ay sasamantalahin ang kanilang sukat ng katawan upang tamaan ang mga tao sa sandaling sila ay bumangon, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Sa mga mata ng lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce na naruroon, ang ganitong eksena ay mailalarawan lamang sa dalawang salita, kas-iya siya. Huwag mong tignan ang 2 taong sobrang yabang at kamahalan kapag gumagawa sila ng iba't ibang programa sa TV, pero kapag nag-away sila at nagmura dito ng talinis, parang hindi pinagtawanan ng panganay na kapatid ang pangalawang kapatid, at ni isa sa kanila ay walang magandang imahe. Si Liu Yewei, na nanunood ng labanan sa ibaba, ay tumawa at nagsabi, ang puot sa pagitan ng 2 taong ito ay hindi masyadong malaki, ngunit ang resulta ay ganito. Ito talaga. Kinindata niya si Hong Weiguo habang sinabi niya, sa totoo lang, ang relasyon sa pagitan natin ay mas masama kaysa dati. Haha, hindi dahil nagsilang si Weiguo ng isang mabuting anak. Tumawa ng malakas si Mutai, gamit ang bastos na si Dali, ikaw at si Weiguo kung maaari tayong magkaisa, masasabi mong maaari kang tumawa sa 50 hakbang at tumawa sa 100 hakbang. Nakangiting umiling si Hong Weiguo at sinabing, Dali, itong munting bastard, totoo, hindi ko siya sinakta ng walang kabuluhan.
Sa oras na ito, nagsimula na ring tumindi ang pasaway na digmaan sa pagitan ni Hibaming at Li Weiqi. Nag-away silang dalawa gamit ang mga braso at binti, itinuro ang ilong ng isa't isa at nagmura. Papatayin ko ang lahat ng kababaihan ng ika-18 henerasyon ng iyong mga ninuno. Napakatanga ko, ikaw. Maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa iyo na hindi ka makakatagpo ng isang babae sa iyong buhay. Ang dalawa sa kanila ay sumisigaw, na itinaas ang kanilang mga braso at manggas, at higit sa 100 mga katulong na dinala ni Wen Jianan ay tumayo sa isang tabi at buong lakas na kumapit sa isa pa. Mga tao, para hindi talaga sumugod ang dalawang tao para labanan ang isa't isa. Nang makitang halos nasabi na nila ang lahat ng mga sumpa sa kanilang buhay, si Wen Jianan, ang pinuno ng 5 arbitrasyon, ay hinampas ang mesa gamit ang isang sulyap, tumigil sandali, huwag kang matuwa. Nagsalita si Wen Jianan. Sa wakas ay hindi na nag-uusap ang dalawa sa galit. Nagdala na ng inumin ng isang katulong para mapawi ang kanilang uhaw. Sa oras na ito, muling natama ni Wen Jianan ang palumpong, ang alitan sa pagitan ng dalawa ay sa huli ay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Tama ito. Mas mabuting lutisin ang mga kaaway kaysa wakasan sila. Paano kung umupo kayong dalawa at pag-usapan ito? Sa pagsasalita tungkol sa mga miyembro na maaaring lumahok sa Chamber of Commerce, ang ilan ay nakikibahagi sa pagtutustos ng pagkain, ang ilan ay nakikibahagi sa libangan, ang ilan ay nakikibahagi sa industriya, at ang ilan ay nakikibahagi sa transportasyon. Nasa kanila ang lahat mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kabilang ang pagkain, damit, pabahay at transportasyon. Halos lahat sila, at lahat sila ang pinakanamumukod tanging tao sa industriya. Ang mga taong ito ay maaaring kumita ng higit sa 5 hanggang 6 na bilyon sa isang taon sa taunang kita, habang ang mga mas mababa ay maaaring kumita ng higit sa 10 o 2 bilyon sa isang taon. Kadalasan sila ang mga boss sa kumpanya. Kung hindi ito masusugpo ng mga nangungunang mandaragit tulad ng Wu Arbitration, ito ay talagang mahirap. Wala talagang paraan para tapusin ito. Sa kabutihang palad, bilang ang tunay na pinakamayamang tao sa kaharian ng langit, si Wen Jianan ay may sapat na timbang, kaya ang sinabi niya ay natural na dapat bigyan ng mukha ng lahat ng naroroon. Galit na naupo silang dalawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong magbigay muna ng anumang kondisyon. Nagkatitigan lang sila na parabang naghihiganti sa pagpatay sa kanilang ama. Ilang sandali pa ay medyo nilalamig na sila. Mukhang opinyon ko lang ang maibibigay ko. Kumunot ang noo ni Wen Jianwan, lumingon sa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nasa edad 40, nakasuot ng isang pares ng salamin na may gilid na ginto, at tuwid na nakatayo, at nagtanong, Lei Jixing, ano ang ratio ng mga transaksyon ni Mr. Li at Mr. He noong nakaraang taon sa kani-kanilang kabuoang mga transaksyon? Napatingin ang lahat sa medyo may edad na lalaki na nakatayo sa tabi ni Wen Jianan. Maraming miyembro ng Inner Circle ang may bakas ng selos sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang anumang pusa o aso ang maaaring pumasok sa pulong ng pamamagitan. Ang taong nakatayo sa tabi ni Wen Jianan ay parang isang katulong at malamang na maging isa sa mga opisyal na miyembro sa susunod na pulong ng pamamagitan. Bagamat ang Lei Jixing na ito ay nagkakahalaga ng 16 na bilyon, hindi siya kwalipikadong maging isang formal na miyembro sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang pagkakaroon ng ganitong karanasan ay katumbas ng pag-abot sa langit sa isang hakbang. Hindi nakakagulat na ang ibang miyembro ng Inner Circle ay nagseselos. Mr. Wen, sandali lang. Sinabi ni Lei Jixing kay Wen Jianan na may magalang na mukha, habang mabilis niyang nahanap ang may katuturang impormasyon tungkol kina Li Weiqi at Hibaming mula sa mga bundok ng kopya ng papel sa harap niya. Mag-abot. Itinaas niya ang kanyang salamin na may gintong rimmed at nag-ulat ng isang set ng data. Noong nakaraang taon, ang kabuuang dami ng transaksyon sa pagitan ng Changhuo Northern Heavy Industry Group ni G. Li Weiqi at ng Fei Electronics ni G. Hibaming ay 18.536 bilyon. 129,633 yuan at 65 sentimo, kung saan ang kabuuang halaga ng pagbili ng Changhuo Northern Heavy Industry 4.2 bilyon, kung saan nagtatrabaho si Mr. ang kabuuang halaga ng pagbili ng Fei Electronics Company ni G. Hibaming ang kabuuang benta ng kumpanya ay 63.393 bilyon. Ang kabuuang mga transaksyon sa pagitan ng dalawang partido ay nagkakahalaga ng 40% ng kabuuang benta ni G. Li Weiqi at 30% ng kabuuang benta ni G. Hibaming. May hingal sa eksena. Karamihan sa mga alingaungaw ay nagmula sa ilang peripheral na miyembro na sumali lamang sa Resource Chamber of Commerce ngayong taon. Bagamat narinig nila ang tungkol sa enerhiya ng Resource Chamber of Commerce, sila ay sabi-sabi lamang. Kapag nakita mo na talaga ito, malalaman mo na ang kapangyarihan nito ay malayo sa imahinasyon. Ang kabuuang halaga lamang ng mga transaksyon sa pagitan ng dalawang partido na tumpak hanggang sa decimal point ay nakakaramdam ng panginginig sa mga tao, hindi pa banggitin na ang dokumento ay 2 sentimetro ang kapal. Malinaw na mayroong iba pang impormasyon, marahil mas detalyado, na nagpaparamdam sa mga tao na nakakatakot at napakaswerte. Sumali sa Resource Chamber of Commerce, kung hindi, malamang na mamatay ako isang araw sa hinaharap ng hindi alam kung paano. Well. Saglit na nag-isip si Wen Jianan at sinabing, hayaan mong bigyan ko kayo ng mungkahi ng dalawa.
Kung tama ang pagkakaalala ko, maraming nagsasapawan na negosyo sa iyong mga listahan ng pagbili, na bumubuo ng humigit kumulang 100% ng iyong mga purchase order. 20% at 13% ng kabuang benta, kung gayon paano naman si Mr. Liweki na binabawasan ang presyo para sa 5% na palitan ng 2 taon ng palitan. Kahit na sinabi ito ni Wen Jianan sa paikot-ikot na paraan. Sa katunayan, ito ay katumbas ng pagkuha ni Liweki ng 5% ng kita, na 15% mula sa buong presyo ng pagbebenta, kapalit ng isang malaking order na halos 8 bilyon sa isang taon. Tila hindi malaki ang diskwento, ngunit ang malaking halaga ng transaksyon sa gitna ang malaking kita na kinakatawan ay masasabing nakakataba. Sumasang-ayon ako. Lumiwanag ang mga mata ni Liweki at agad niyang sinabi. Kahit na ang 75% na diskwento ay nagkakahalaga sa kanya ng 5 milyong yuan na kita para sa 100 milyong yuan, at 18 bilyong yuan ay katumbas ng pagkawala ng 900 milyong yuan sa kita, ngunit kapalit ng 80 milyong yuan na ito, ang isang malaking order ng 1 bilyon ay maaaring kumita ng 1.2 bilyon, at ang kita ay nadagdagan ng halos 300 milyon. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay dapat makuha. Ngunit kitang-kita na sa resource chamber na ito, mayroong 5 oligarko na tumutulong sa pamamagitan. Ito ay magiging napaka-uneconomical kung sumang-ayon lamang. Kaya nag-isip ng mabuti si Hibam Ing, at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo ng dahan-dahan, 72% off. Basta sumasang-ayon ka, maaari nating bilhin at ibenta ang lahat ng ginawa natin noon. 72% off. May mga ugat si Liweki sa kanyang mukha, para sa isang negosyo na 100 milyon, kikitain kita ng 8 milyon na mas mababa. Hindi mo ba naisip na ito ay masyadong malaki? Ang 100 milyon ay isang pagkawala ng 8 milyon. Kapag bumili sila ng mga hilaw na materyales, ang kanilang mga order ay nagkakahalaga ng bilyon. Malaking pera ang pagkakaiba ng 3% puntos. 72% diskwento. Hindi naman sumuko si Bam Ing. Nagpipigil lang siya sa kabayo. Galit na sigaw ni Liweki. Kung tutusin, sa level nila, hindi naman ganoon kalaki ang kita. Gayunpaman, pinagalitan niya ito, ngunit hindi niya ito direktang tinanggihan. Sa halip, nanginginig ang kanyang mga talukap at lumibot ang kanyang mga mata sa paligid. Halatang iniisip niya kung paano mapapakinabangan ang sarili niya. Pagkatapos ng lahat, mawawalan siya ng 1.4 bilyong kita sa 72% na diskwento, at 8 bilyong kita ang mawawala. Ang utos ay halatang hindi mapapalitan. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sinabi ni Liweki sa malalim na boses, "Oo, ngunit hinihiling ko na ang limitasyon sa oras ng pagkuha ay palawigan sa 10 taon, at ang ratio ng transaksyon ay nananatiling hindi nagbabago hanggang sa ang mga industriya ng magkabilang partido ay nababagay." Malinaw, nais ni Liweki na gumamit ng malaking halaga ng pera. Mga kita kapalit ng pangmatagalang benta. Mr. He, sabi ni Wen Jianan pagkababa niya ng martilyo, ano ang ibig mong sabihin? Deal. He bombing na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, gagarantsahan ang kalidad. Yumot, galit na sabi ni Liweki, napakaraming tao dito, paano kita lalikoon? Hindi mo kaya, okay. Ayan na. Natigilan si Hibam Ing noong una, at pagkatapos ay malakas na sinabi, Mr. Lee, impulsive ako noon, kaya hindi na ako magsasalita pa kapag may oras ako. Tiyak na bibigyan ka ni Mr. Lee ng pabor, gagamutin ka ng aking nakababatang kapatid. Ha, ang tanga mo. Humakbang si Liweki at iniunat ang kanyang kamay, kalimutan ang nakaraan. Masama ang alaala ko, inilahad din ni Hibam Ing ang kanyang kamay. Kumilos siya, wala akong maalala na nangyari dati, haha. Nagkamayan silang dalawa, at naging matagumpay ang pagkakasundo. Sinabi muli ni Wen Jianan, ang pagkakasundo ay matagumpay. Kabanata 532 Resources Chamber of Commerce, 4. Ang 2 taong naging magkaaway noon ng buhay at kamatayan ay matagumpay na nagkasundo at agad na naglakad pabalik ng magkaakbay. Ito ang Resource Chamber of Commerce, at ito ang unang pamamaraan ng Chamber of Commerce Mediation. Anuman ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang partido o kung gaano kalaki ang pagkalugi, mayroong 5 oligarko sa Kamara ng Komersyo na susuporta sa lahat. Kung ito ay normal, ito ay magiging isang hadlang upang harapin, at ito ang magiging katapusan ng buhay at kamatayan. Ngunit dito, hanggat maglakas loob kang gumawa ng mga kondisyon, hanggat ang mga kondisyon ay makatwiran, maglakas loob akong sumang-ayon. Pagkatapos magkasundo, bubuti ang relasyon, at patuloy kaming magtutulungan ng malalim, at ang perang kikitain namin ay magiging higit pa, hindi bababa. Ang dalawang lalaking ito, maraming tao sa ibaba ang buntong hininga, kung babawasan ni Hibam Ing ang gastos ng 8% puntos, ang presyo ng mga electrical appliances ng kanilang kumpanya ay bababa ng husto, at ang pagiging mapagkompetensya sa merkado ay hindi maiiwasang tumaas. Bagamat bumaba ng kaunti ang presyo ni Liweki, ngunit may kikitain pa rin, at tiyak na makukuha ni Hibam Ing ang mga benepisyo sa hinaharap kung kailangan niya ang lahat sa hinaharap. Oo, mga tao sa paligid. Kanya. Sumang-ayon, ito ay isang win-win na sitwasyon para sa kanilang dalawa. Natahimik si Hong Wigyo sa kabila ng talakayan tungkol kay Yuyu.
Sina He Bum-ing at Li Weiqi ay nakapagpamagitan ng maayos at nakamit ang win-win outcome. Ngunit ano ang tungkol sa kanya at kay Chen Guangming? Mayroon bang anumang posibilidad ng pagkakasundo? Sa sumunod na panahon, ilang pares ng mga kaaway ang dumating sa entablado upang mamagitan, at sa huli ay matagumpay silang natapos, at talagang nakinabang sila ng malaki sa isa't isa. Maya-maya, tumahimik ang buong eksena. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Weigyu at Chen Guangchao. Oras na para kina Hong Weigyu at Chen Guangming. Hindi ko alam kung paano sila magkakasundo. Siguradong may magandang panuurin sa pagkakataong ito. Oo. Si Hong Weigyu ay palaging kalmado at relaxed, at tila hindi siya naging bastos. Iyon ay isang heroic template. Kung makita ko siyang magalit minsan sa buhay na ito, sulit ito. Stop talking, I'm just waiting for this time. Narinig ko noon na kapag hindi natuloy ang reconciliation, ay impeach siya ni Chen Guangchao. Narinig ko na rin ang tungkol dito. Tumigil ka na sa pagsasalita at magsimulang magsalita ngayon. Sa oras na ito, matalim na tiningnan ni Wen Jinan sina Chen Guangchao at Hong Weigyu, at pagkatapos ay sinabi ito. Kumatok ng malakas sa gavel, ang ikawalong pares ng mga aplikante sa pamamagitan, sina Chen Guangming at Hong Weigyu. Ang nilalaman ng pamamagitan, mga hinaing sa negosyo. Matapos sabihin ito ni Wen Jinan, ang pinuno ng 5 oligarko, biglang tumahimik ang buong Gate of Heaven International Conference Center. Maririnig mo ang paglaglag ng karayom. Pinunasan ni Wen Jinan ang kanyang lalamunan. Sa pagtingin sa mga materyales sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang ipakilala ang impormasyon ni Hong Weigyu at Chen Guangchao sa lahat ng naruroon. Chen Guangchao, ang pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa Changguo, presidente ng Chenxi Energy Group Co. Limited. Sa Changguo, ang kumpanya ay itinatag noong 1914 at natapos noong 2012. Ang lahat ng mga asset ay pinagsama-sama. Ang grupo ay may 22nd Division, higit sa lahat ay nakikibahagi sa pangunahing enerhiya tulad ng hilaw na karbon, crudo, oil shale, natural gas, nuclear, etc. Enerhiya, wash coal, coke, gas, at artificial oil, gasolina, kerosene, diesel, fuel oil, thermal power, at iba pa. Kabilang sa mga ito, ang pagmimina at kapasidad ng pagbebenta ng nuclear fuel at natural na gas ay nireranggo sa ika-9 sa buong mundo. Ang kabuuang asset ay umabot sa 65.432 bilyong yuan, na 3 bilyon ang benta 145.465 bilyong yuan at ang netong kita ay 9.845 bilyong yuan. Hong Weigyu, Pangulo ng Change Network Technology Co. Limited. Ang Change Technology ay itinatag sa Guanshan Village, Tianjin, at isa sa nangungunang 500 umuusbong na kumpanya ng teknolohiya sa network sa mundo. Ika-284 na ranggo. Nireranggo ang ika-16 sa mga kumpanya ng internet sa mundo, na may mga opisina ng negosyo sa higit sa 40 bansa at may kabuuang 19,500 empleyado. Ang Change na ngayon ang pinakasikat at maimpluwensyang Chinese website sa China at may libu-libong R&D personnel. Ang mga inhinyero ay ang pinakamahusay na pangkat ng teknikal sa langit at maging sa mundo. Ang pangkat na ito ay pinagkadalubhasaan ng pinaka-advanced na teknolohiya ng search engine sa mundo. Ang mga produkto at serbisyo sa paghahanap sa internet sa ilalim ng utos nito ay kinabibilangan ng functional na paghahanap batay sa paghahanap sa web. Pangunahing batayan ng paghahanap sa komunidad ang TIBA, nagtatarget ng mga patayong paghahanap na kinakailangan ng iba't ibang rehiyon at industriya, paghahanap ng MAPI 3, mga channel ng portal, at iba pa. Na komprehensibong sumasaklaw sa lahat ng pangangailangan sa paghahanap sa online na mundo ng China. Ayon sa third-party authoritative data, ang paghahanap ng Baidu sa China ang bahagi ay lumampas sa 80%. Noong 2013, ang kabuuang asset ay 22.854 bilyong yuan, ang dami ng benta ay 15.942 bilyong yuan, at ang tubo ay 4.6 bilyong yuan. Ito. Tumagal ng halos 2 minuto para ipakita ni Wen Jinan ang pera sa kinatawan. Ang lahat ng detalyadong impormasyon ng pamilya Hong na kinakatawan ng pamilya at Hong Weigyu ay ipinakilala. Bagamat ang lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce na naruroon ay nagawa na ang kanilang takdang aralin bago dumating, nang marinig nilang binasa ni Wen Jinan ang impormasyong ito, nagsimula pa ring magsalita ang lahat. Hindi magiging madaling hawakan si Hong Weigyu sa pagkakataong ito. Napakalaki ng pamilyang Chen. Napakalaki talaga, na may fixed assets na 32.2 billion, at ang net income noong nakaraang taon ay umabot sa 9.8 billion, na malapit sa level ng 5 oligarko. Oo, hindi matatag ang pundasyon ni Hong Weigyu kung tutuusin. Bagamat mayroong 5 oligarko na namamahala sa pamamagitan na ito, kung tutuusin, kailangan nating maging pantay-pantay, kung hindi ay tiyak na hindi maganda ang hitsura ng kabilang partido. Karaniwan na ang ating Kamara ng Komersyo ay mabibigo sa pagkakasundo. Sa totoo lang, hindi mo alam ito, hindi ba? Si Hong Weigyu ay isang henyo sa negosyo, at gaano katagal na ang nakalipas mula noong Chenghe. Ganyan ang sukat.
Mukhang mas masahol pa ito kaysa sa Chen Guangchao, ngunit mahirap sabihin kung maghihintay tayo ng 1 o 2 taon. Oh, huwag kang mag-alala tungkol dito. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Ito ang highlight ng araw na ito. Nakikinig sa mga bulong ng Chamber of Commerce members sa kanilang paligid, nagkatinginan sina Liu Yewei at Mutay at napakunot ang noo. Mahinang bamantong hininga, sabay na umiling nang walang magawa ang dalawa. Ang pamilyang Chen na kinakatawan ni Chen Guangguang ay talagang malakas. May kasabihan na kung wala kang brilyante, hindi mo gagawin ang gawaing porselana. Kung walang malakas na kumpiyansa, gaano kalakas ang loob ni Chen Guangming na i-impeach si Hong Weigyu? Hindi naman kalabisan na sabihing hindi man lang katiting ang pagitan ng dalawa. Sa pagkakataong ito, wala talagang makakatulong kay Hong Weigyu. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ang nakaraang layout ay may anumang epekto. Tingnan natin kung ang reconciliation ay maaaring maging matagumpay muna. Bamulong si Liu Yewei, Chen Guangchao, itong matandang Soro, pinakamabuting ipagpaliban muna natin ang oras. Talagang hindi nararapat na makipag-away sa kanya ngayon. Well, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang sabihin ng iyong mga salita. Oras na para huminga. Tumango si Mutay at sinabing, sana hindi ito masyadong masama. May strategic partnership na silang tatlo. Walang sino man ang maaaring ibahagi ang malaking cake ng internet. Ang isa ay magdurusa at ang isa ay uunlad. Siguradong hindi ito biro. Sa oras na ito, ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Chen Guangming at Hong Weigyu na nakatayo sa field. Kung ang kanilang mga mata ay maaaring maging entity, ang Gate of Heaven ay tiyak na madudurog sa oras na ito. Si Wen Jinan, ang pinuno ng 5 oligarko, ay muling tumingin sa 2 tao, huminga ng malalim, at nagsabi, magsisimula na ang pamamagitan. Hoy, Hong Weigyu, nakangiting tumingin si Chen Guangming kay Hong Weigyu, ang kanyang ekspresyon ay napaka-relax, okay. Alalahanin mo ang sinabi ko noon. Gusto kitang salakayin, pakialaman, at impluwensyahan ka. 14 na taon na akong naghihintay sa araw na ito. Gagamitin ko ang lahat ng posibleng paraan para pahiniin ang iyong lakas at masira ang iyong espiritu. Papatayin ka nito nang walang pag-asa na iwanan ka. Siyempre naaalala mo. Si Hong Weigyu ay nanatiling nakatayo roon, bumaba ka sa kalsada, nakikinig ako. Ngayon, nandito na ang buong Resource Chamber of Commerce. Lahat ay nandito. Namula ang mukha ni Chen Guangchao dahil sa pananibik, gusto kong malaman mo na kapag lalaban ka sa akin, hindi ka magtatapos ng maayos. Gayunpaman, maganda ang mood ko ngayon, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Walang sinabi si Hong Weigyu, nakinig lang siya ng mahinahon. Magmakaawa ka, lumuhad ka, at magmakaawa sa akin. Malakas na sinabi ni Chen Guangchao, ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng mga ugat. Hanggat lumuhad ka at nagmamakaawa sa akin, ililibre kita, paano na? Ang mga sama ng loob natin sa loob ng higit sa 10 taon, ngayon ay tatanggapin ko ito ng walang kabuluhan. Mangyaring magmakaawa sa akin. Mangyaring pumunta at magmakaawa sa akin. Nagulat ang lahat ng naruroon nang marinig nila ang halos nakakabaliw na boses ni Chen Guangchao. Dahil walang mag-aakalang sasabihin talaga ni Chen Guangming ang ganoong bagay. Sa Resource Chamber of Commerce na ito, magmumura ako tulad ng isang shrew, o kahit na igulong ang aking mga braso at manggas, ngunit walang sinuman ang magsasabi ng kahit ano. Ngunit talagang hiniling ni Chen Guangming kay Hong Weigyu na lumuhad at magmakaawa sa kanya. May ginto sa ilalim ng mga tuhod ng lalaki, hindi banggitin si Hong Weigyu, na ang gulugod ay hindi kailanman nabaluktot. Paano siya pumayag? Chen Guangming, ang bastos na ito. Halos magdugo ang mga kamao ni Liu Yewei. Kakampi niya si Hong Weigyu, at ganoon din ang nararamdaman niya kapag pinapahiya ang kakampi niya. Hanggat may natitirang hininga, siguradong babalik tayo. Napakadilim ng mukha ni Mutay na halos tumulo ito ng tubig, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa rostrum, tumalon ng husto ang mga kilay ni Wen Jinan, at isang nakakatakot na pakiramdam ng krisis ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Kahit sa kanyang posisyon bilang pinakamayamang tao sa langit, natakot siya. Agad niyang ibinagsak ang gavel at galit na sinabi, Chen Guangming, bantayan mo ang iyong mga salita. Ito ang Resource Chamber of Commerce, hindi isang lugar para sa unilaterally mong ipakita ang iyong kapangyarihan. Ang pinuno ng 5 oligarko, si Wen Jinan, bilang host ng Kamara ng Komersyo, ay palaging kaaya-aya at bihirang magalit ng ganito. Ngunit sa pagkakataong ito, halos tinuro niya ang ilong ni Chen Guangchao at pag-alitan siya. Hindi kailanman nangyari ang ganoong eksena. Sinabi niya ito sa sobrang galit na boses, at ang buong International Conference Center ay tumahimik sandali. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, tumingin si Hong Weigyu kay Chen Guangchao. Masyadong walang pakialam ang ekspresyon niya. Hindi siya tumugon sa mga salita ni Chen Guangchao. Sa halip, mahina lang ang sinabi niya, actually, akala ko sisigawan mo ako, o gagawa ka lang ng aksyon, tapos mas magagalit ako. Mga hindi katanggap-tanggap na kondisyon. Sa kasamaang palad, na-overestimate pa rin kita. May kasabihan na kung hindi mo hahanapin ang kamatayan, hindi ka mamamatay. Ito ay angkop para sa iyo. Originally, kung away lang, pag-alitan kita. Okay lang. Sa lugar na to, normal lang ang mga bagay na to.
Kahit medyo sobra na ang kalagayan mo at lahat ng tao ay nagpapakulong sa bilog maghapon, baka magdadalawang isip ako. Sa kasamaang palad, pagkatapos kong marinig ang sinabi mo, nagbago ang isip ko. Kabanata 533 Resource Chamber of Commerce, 5. Matapos marinig ang mga salitang ito, alam ng lahat na naruroon na ang susunod niyang sasabihin ay magiging lubhang kapanapanabik. Natahimik ang buong International Convention Center. Tumingin si Hong Weigyo sa mga mata ni Chen Guangming, puno ng paghamak ang kanyang mukha, at dahan-daang sinabi, nagtataka ka kung bakit mas marami kang namuhunan kaysa sa akin, may mas maraming talento, mas maraming mapagkukunan kaysa sa akin, at may mas pundasyon kaysa sa akin, ngunit sa huli, natalo ka sa akin at ganap na umatras mula sa larangan ng mga search engine. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Talagang galing ako sa mayamang pamilya, pero simula pa lang hindi ko kinuha. Maging young master ka sa mayamang pamilya. Nung bata ako, kapag may nag-provoke sa akin, lalabanan ko siya. Noon, lagi kong itinatago ang pagkatao ko. Sinubukan akong i-bully ng ilang kaklase na galing sa mixed society, pero 11 beses akong sinaksak, pero pagkatapos noon, wala na akong hinarap. Naging emperador ng paaralan mula noong ako ay nasa paaralan. Ang isang tao ay nabubuhay sa mundong ito. Sa buhay, magiging bayani ako, at sa kamatayan, magiging bayani ako. Kung hindi lang dahil sa sobrang lakas ng pamilya ko sa nakalipas na 10 taon, kukunin ko na sana ang apelyido mo kung hindi mo nalaglag ang balat mo ngayon. I live by my strength. Kahit na ako ay isang piraso ng dumi ng baka, ako ay isang piraso pa rin ng madamdaming dumi ng baka. Kahit sino ay maaaring makatapak dito, ngunit hindi ako susuko. Kaya ko itong pakainin kapag nakabaon sa lupa. Kung ikaw ay magtapon ng mga bulaklak sa kalan, maaari akong magluto. Kung ilalagay mo sila sa Great Wall, I will be a poor boy nothing to fight myself always. Ikaw na ang baalang bumalik at mabuhay kahit 200 taon ay hindi ako mapapantayin. Napatulala si Liu Yewei. Napatulala din si Muti. Natigilan si Wen Jinan, gayon din ang lahat ng miyembro ng nakapalibot na Chamber of Commerce. Si Chen Guangchao, na sobrang mayabang noon, ay naging asul at puti, mukhang sobrang pangit. Tahimik na tumingin si Black Widow Wang Yingqiu sa figure ni Hong Weigyo at mahinang bumantong hininga. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang buong International Conference Center ay sumambulat sa labis na mainit na palakpakan, na siyang taus-pusong pananibik ng mga nakapalibot na Chamber of Commerce na mga miyembro na nakarinig sa sinabi ni Hong Weigyo. Suportahan man nila siya, galit sa kanya, o panuurin lang ang saya. Ano ang ibig sabihin ng inspirasyon? Ano ang kaliwanagan? Hindi pa alam ng grupong ito noon, pero ngayon, naiintindihan na nila. Parang kulog na tumatagos sa tenga. Palakpakan sa pagkakataong ito. Tumagal ito ng buong 2 minuto. Sa wakas ay huminto ito ng dahan-dahan. Muling natahimik ang buong International Convention Center. Ang lahat ay naghihintay sa reaksyon ni Chen Guangchao, o sa reaksyon ni Hong Weigyo. Wala man lang bumantong hininga. Sa kritikal na sandali na ito, anumang bagay na maaaring makagambala sa pag-uusap ng dalawa ay tiyak na pumukaw sa galit na mga titig ng lahat sa kanilang paligid. Kaya, huminga ng malalim si Chen Guangchao. Sinabi niya sa malalim na boses, ang aking kahilingan. Hindi ka ba pumapayag? Noong una ay gusto niyang masira ang kumpiyansa ni Hong Weigyo at ipahiya siya, ngunit hindi niya ito inaasahan. Ang naunang momentum ay nabasag ng mga salita ni Hong Weigyo at nawala. Nang tumingin sa mga mata ni Chen Guangchao, ngumisi si Hong Weigyo. Medyo hindi ka nasisiyahan sa pagagalitan mo sa akin. Haha, sabihin ko sa iyo, dahil isa kang mayaman na bata na nagawang iunat ang kanyang mga kamay para sa pagkain at bibig mula pa noong bata pa siya, not to mention me, kahit kalahati ka lang sa akin, hindi ka na kumikita sa akin. Lumuhad para sa iyo, panaginip. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Weigyo, ang lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce sa ibaba ay agad na nataranta. Maraming tao ang sumigaw ng malakas, magaling, Weigyo. Maganda ang sinabi. Kung hindi mo iginagalang ang mga tao, ikaw ay isang piraso ng tae. Hahaha, well said, Hong Weigyo, suportado kita. Tara, huwag kang yuko sa masasamang puwersa. Ano bang masama sa pagiging mayaman? Kaya mo bang magpaluhod sa mga tao? Marami sa mga taong ito dito ay gawa sa sarili. Masasabing naging inspirasyon niya ang mga salita ni Hong Weigyo. Ang pinagkasunduan ng karamihan sa mga tao. Madalas ding tumango ang 5 oligarko sa rostrum. Nagawa ni Hong Weigyo si Chen sa punto kung saan siya ay kwalipikadong pumasok sa inner circle sa loob ng mahigit 10 taon. Talagang hindi siya isang ordinaryong tao. Siyempre, ito ay mga madamdaming tao na sumusuporta kay Hong Weigyo, at ang ilan sa kanila ay bumantong hininga, naku, hindi talaga sinabi ni Hong Weigyo na kakapanganak lang niya ng isang alibughang anak. Sayang naman. Kung hindi dahil kay Hong Dali, si Chen Guangming ay hindi nahihirapan ng husto. Oo, kung ang Hong Weigyo ay maaaring mag-isip ng isa pang 2 o 3 taon na si Guang ay hahayaan na umunlad sa loob ng 2 o 3 taon si Hong Weigyo sa Guangzhou. Kahit na may sama ng loob siya. Walang pagpipilian sina Liu Yewei at Mutai kundi makinig sa mga talakayan ng mga tao sa kanilang paligid. Umiling siya.
Si Hong Dali ay magaling sa lahat ng bagay, gaano man siya katanyag, ngunit tiyak na dahil dito, nakakaakit siya ng labis na puot. Bagamat ang mga tao dito ay mga pinuno sa lahat ng antas ng pamumuhay, na humaharap sa Hong Dali, sa totoo lang, wala talaga silang kumpiyansa. Kung hindi, paano makakalap ng napakaraming tao si Chen Guangming? Hehehehe, hahaha, hahaha. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Weiguo, biglang tumawa si Chen Guangming. Nung una, mababang ngiti lang, pero who knows, habang palakas ng palakas ang tawa, mas nakakabaliw ang tawa. Nang sa wakas ay natapos na siyang tumawa, tuwang-tuwa na tinitigan ni Chen Guangchao si Hong Weiguo at sinabing, "So, hindi ka tumatanggap ng mediation." Hey, Hong Weiguo, aminin ko na maganda talaga ang sinabi mo dati. Wala talaga akong matututulan. Tama ka, naglakas loob kang lumaban, at hindi ako ganoon kagaling. Pagkasabi niya noon ay malalim niyang sinabi. Huminga siya at malakas na sinabi, idinedeklara ko na ang pamamagitan kay Hong Weiguo ay nabigo. Kasabay nito, nag-apply ako para i-impeach si Hong Weiguo. Habang nagsasalita ay may inilabas siyang dokumento sa kanyang bulsa at hinampas ito sa mesa. Ito ay isang pinagsamang aplikasyon mula sa 74 na miyembro ng Inner Circle, na nilagdaan at nangako ng personal. Natapos magsalita si Chen Guangchao, at pagkatapos ay nakita ang mga dokumentong hinampas niya sa mesa, ang buong International Conference Center ay tahimik noong una. 1 minuto, at pagkatapos ay ganap itong pinirito. Oh my God! In-impeach talaga ni Chen Guangming si Hong Weiguo on the spot. Ito, hindi ako nananaginip. Kaya nabigo ang pamamagitan. Baliw lang ang lalaking ito. Impeachment ng mga miyembro ng Inner Circle, 10 taong gulang na ito. Ilang taon kang hindi nagpakita. Impeachment iyan, hindi lang basta-basta ang pagpapagalit sa isang tao. Oo, kapag na-impeach, haharapin ni Hong Weiguo ang pagkubkob at pagsupil sa buong kamara ng komersyo. Bagamat malakas si Chen Ge. Si Hong Weiguo kahit gaano siya katalento, malamang na hindi niya siya kayang suportahan ng higit sa 1 buwan kung marami siyang kakampi sa paligid niya. Lahat ng tao sa buong International Conference Center ay pinag-uusapan ito, at ang mga mukha ng lahat ng pumirma sa dokumentong ito ay nagbago. Sa orihinal, sa kanilang isipan, ang dokumentong ito ay umiral lamang bilang insurance sa simula. Ang mga kondisyon ng pamamagitan na binanggit ni Chen Guangchao noon ay para kay Hong Weiguo na kontrolin ang mga aksyon ni Hong Dali. Bilang resulta, ngayon ay talagang hiniling ng lalaking ito si Hong Weiguo na lumuhad sa sandaling siya ay umakyat, at nang mabaigo ang kanyang kahilingan, direkta niya itong impeach. Si Cheng Qifuo, ang presidente ng Gemdale Real Estate Company, ay pinunit ang kanyang rosaryo sa kanyang kamay, at sa malamig na pawi sa kanyang mukha, mamulong siya, ang taong ito ay halatang ayaw mamagitan, siya ay pumupunta para sa impeachment. Damn it, this is your crazy, really crazy. Ang selos ay nakakabaliw sa mga tao. Napabuntong hininga si Wang Yingqiu, naiinggit si Chen Guangchao kay Hong Weiguo. Tama siya. Sa katunayan, madalas na nakikita ng mga babae ang mga bagay. Mas malalim, o iba ang anggulo sa mga lalaki. Ang lahat ng iba pang naruroon ay binibigyang pansin ang katotohanan na ang Hong Weiguo ang naging dahilan ng pagkawala ni Chen Guangchao ng 3 bilyong puhunan, ngunit alam ni Wang Yingqiu na nagseselo si Chen Guangchao. Naiinggit siya na si Hong Weiguo ay mas gwapo kaysa sa kanya, mas matalino kaysa sa kanya, mas mabilis na umunlad kaysa sa kanya, at nanganak pa ng isang anak na lalaki na napakahanga. Kaya nagseselos si Chen Guangming, nagseselos siya na nababaliw pa siya. Ipinanganak siya sa pamilyang Chen, isang napakalaking pamilya. Siya ay naging apple of his eye mula pa noong siya ay bata, at everything goes smoothly. Bilang isang resulta, pagkatapos makilala si Hong Weiguo, ang lahat ay nakapanlulumo. Nabigo siya sa mga shopping mall at nabigo sa pag-ibig, at kahit ang kanyang anak ay hindi may kumpara sa kanya. Paanong hindi ka magseselos? Sa makatuwid, si Chen Guangming ay naging tunay na baliw dahil sa selos. Maghanda ng paraan palabas. Pagkatapos ng maikling sandali ng sorpresa, bumulong si Cheng Qifuo, talagang tinulak ko si Hong Weiguo sa gulat. Mahirap para sa lahat. Ang bastard na ito ay pag-aari ng kanyang lola. Ang mga tao sa ibaba ay maingay, ngunit ang 5 oligarko sa rostrum ay sabay-sabay silang gamaan. Matapos ang mga nakaraang alalahanin, ang mga bagay ay sa wakas ay bumalik sa landas muli. Nagsimula ang kanilang plano sa impeachment kay Hong Weiguo. Kapag nagkaroon ng problema sa link na ito, mawawala ng saysay ang lahat ng nakaraang layout. Tanggapin mo ang iyong kahilingan. Nakahinga ng maluwag si Wen Jinan at dahan-daw ang sinabi, itaas ang mga dokumento. Kaagad, inabot ng isang katulong ang mga dokumentong kinunan ng larawan ni Chen Guangming sa mesa. Pagkatapos silang tingnan ni Wen Jinan, dahan-dahan niyang sinabi ni Shu, sa Resource Chamber of Commerce, may aplikasyon para i-impeach ang isang miyembro ng Inner Circle, kaya ipinagpaliban ang pulong ng 3 araw at nagsimula ang pagsusuri sa kwalifikasyon ng impeachment. Sa ika-8 ng umaga ng ika-21, nagtipon ang lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce upang ipahayag ang mga resulta ng pagsusuri. Tapos na siyang magsalita.
Ang buong International Convention Center ay natahimik sa loob ng maikling panahon, at pagkatapos ay ganap na sumabog. Nagsimula na ang pagsusuri sa kwalipikasyon ng impeachment. Diyos, sa pagkakataong ito ay seryoso na kami rito. Ang pagsusuri sa kwalipikasyon ay nangangailangan na pagkatapos na maalis ang aplikante ng impeachment at ang na-impeach, ang kabuuang mga ari-arian ng lahat ng miyembro ng inner circle ng impeaching party ay katumbas ng kabilang partido. 5 beses ang itinuturing na kwalipikado. Gaano karaming kapangyarihan ang napanalunan ni Chen Guangchao sa panahong ito? Damn it, kung makakita ka ng ganyang eksena minsan sa buhay mo, mawawala ng saysay ang buhay mo. Paano kung 5 beses? Ang nakakakilabot lakas. Anumang isa sa mga miyembro ng inner circle ay may mga asset na higit sa 10 bilyon, at may 74 na co-signer, ang kabuuang asset ay dapat na hindi bababa sa 1.5 trilyon. Nag-uusap ang lahat sa ibaba, at nakatayo doon si Hong Weiguo. Sa tapat ni Chen Guangming, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hong Weiguo, at tumawa siya. Hong Weiguo, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagbibigay ng pagkakataon. Sana ay hindi mo ito pagsisihan. Kapag nakumpirma na ang mga kwalipikasyon para sa impeachment, maaari na tayong magpaalam ng buo. I can only wish you a safe journey and wish you good luck, ha 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 ha. Kabanata 534 na Resource Chamber of Commerce, 6. Kung titingnan ng mapagmataas na ekspresyon ni Chen Guangchao, ang ekspresyon ni Hong Weiguo ay napakalmado. Matagal nang alam ni Hong Weiguo ang hakbang na ito. Mula sa sandaling sinabihan siya ni Chen Guangming na lumuhad, alam niya na talagang walang posibilidad na magkasundo ang dalawa. Ang lakas ni Chen Guangming ay talagang napakahusay. May mga tao sa 5 oligarko na sumusuporta at lihim na umaasa sa behemoth na si Feng Tianzai Botso. Sa sobrang lakas at karakter na determinadong gumanti ng pera, paano siya madaling sumuko? Kung gayon tinatanggap ko ang iyong mabuting payo. Bahagyang tumingin sa kanya si Hong Weiguo, puno ng paghamak ang kanyang tono, natatakot akong hindi ganoon kadaling talunin ako. Kung gayon, maghintay at tingnan na lang natin. Matiim siyang tinitigan ni Chen Guangchao. Sa pagtingin kay Hong Weiguo, nagngangalit siya at sinabi, ang iyong kumpanya ay babagsak. Ikaw ay maninirahan sa mga lansangan, at lahat ng bagay tungkol sa iyo ay ganap na iiwan sa iyo. Gusto kong maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng magagawang gawin ang langit at ang lupa na hindi mapasigaw. Kung hindi ito gumana, gusto kong maunawaan mo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, ha 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 ha. Siguro. Bahagyang tumugon si Hong Weiguo at walang sinabi. Pagkatapos ng maikling talakayan, lahat ng naruroon ay nagsimulang umalis. Sina Liu Yewei at Mutay ay sinamahan si Hong Weiguo. Bulong ni Liu Yewei habang naglalakad, nagsimula na ang pagsusuri sa kwalipikasyon. Kaya ba natin? Ipaglaban mo. Sinabi ni Mutaihi sa malalim na boses, labanan mo sila hanggang kamatayan. Gawin mo ang iyong makakaya. Dahan-daang umiling si Hong Weiguo, panahon na para lumaban ng husto. Sa susunod na 2 araw, nagsimula ang malaking makina ng Resource Chamber of Commerce. Ganap na gumagana. Kalkulahin ang kabuuang asset ng mga miyembro, kalkulahin ang paghahambing ng lakas sa pagitan ng 2 partido, at kalkulahin kung ang impeachment party ay nakapasa sa pagsusuri ng kwalipikasyon. At iba pa. At iba pa. Ang Kamara ng Komersyo ay gumagana sa buong kapasidad, at sina Chen Guangchao at Hong Weiguo ay nagsisikap ding maghanda. Siyempre, kailangang gamitin ng panig ni Hong Weiguo ang lahat ng lakas nito. Hanggat ang kanyang kabuuang mga ari-arian ay lumampas sa ikalima ng panig ni Chen Guangming, hindi magiging sapat ang mga kwalipikasyon ni Chen Guangming para impeach siya. Ang Gate of Heaven, ang ika-78 na palapag, ay isang pansamantalang punong tanggapan na espesyal na binuksan para sa Hong Weiguo. Sa oras na ito, binibilang ni Liu Yewei, Mutay at iba pa ang kabuuang mga ari-arian ng kanilang mga kumpanya, sa kabuuan ay higit sa 20 kumpanya. Ang walang mga pagkakamali. Changguo Southern Electric Power Group Company, kabuuang asset na 22.6 bilyon. Hanggayu Precision Industry Co. Limited, kabuuang asset na 15.4 bilyon. Changguo Guangzhou Construction Co. Group Company, kabuuang asset na 22.6 bilyon. Hanggayu Precision Industry Co. Limited, kabuuang asset na 15.4 bilyon. Changguo Guangzhou Construction Co. Limited, kabuuang asset na 120 bilyon 1.3 bilyon. Ang Changguo Minmetals Group Co. Limited ay may kabuuang asset na 17.2 bilyon. Pagkatapos ng panghuling tumpak na pagsisiyasat, ang kabuuang mga ari-arian ng kaibigan ay kinakalkula at ang huling resulta ay kinakalkula. Sinabi ni Liu Yewei sa malalim na boses, sa kasalukuyan, ang kabuuang asset ng aming panig ay may kabuuang 316.8 bilyon. Sa madaling salita, ang kabuuang asset ng panig ni Chen Guangchao ay kailangang lumampas sa 15,840. 1 bilyon ang maaaring makapasa sa pagsusuri ng kwalipikasyon ng impeachment. Tiningnan ni Mutay ang kinakalkula ng mga resulta at same time na sinabi, Weiguo, hindi maganda ang sitwasyon. Oo, alam ko. Tumango si Hong Weiguo.
Nakuha ng panig ni Chen Guangchao ang karamihan sa mga miyembro ng Inner Circle na may mga asset na lampas sa 20 bilyon, habang ang aming mga average na asset ay nasa 14 na bilyon lamang. Well, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Yewei at napabuntong hininga siya, mahirap. Napakahusay na inihanda ni Chen Guangguang para sa oras na ito. Ang bagay sa dali ng iyong pamilya ay malamang na isang pagpapakilala lamang. Palihim, ipinangako ni Chen Guangming ang maraming preperensyang mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang pamilya Chen sa enerhiya. Sa mundo ngayon, lahat ay maaaring mabawasan, maliban sa enerhiya. Totoo yan, tiningnan ni Liu Yewei ang ulat at walang magawang sinabi, kung susuriin natin ang mga resulta ng ating mga naunang pagtatansya, kung gayon si Chen Guangchao. Mayroong kabuuang 74 na miyembro ng Inner Circle sa kanyang panig, at karamihan sa mga miyembro ng Inner Circle na may kabuuang asset na higit sa 20 bilyon ay nasa kanyang panig. Ang kabuuang asset na pinagsama. Isang ay tinatayang lampas sa 1 trillion. Wala akong alam dito. Alam ko. Sinabi ni Hong Weiguo, si Chen Guangchao ay nanalo ng maraming benepisyo sa pamamagitan ng pagkapanalo sa karamihan ng mga miyembro ng Inner Circle, at ang 5 oligarko ay lihim na tumutulong. Kahit papaano alam ko na si Sun Yuanzhou ay kasali, at ang ugali ng 4 na iba ay masyadong malabo. Siya ay napakakapangyarihan, wala siyang magagawa tungkol dito. Mukhang nag-aalala si Mutay at sinabing, oo. Kung si Chen Guangchao lang, hindi ako mag-aalala. Kung tutuusin, ang Chamber of Commerce ay hindi kabilang sa kanyang pamilya. Ang problema ay mayroong 5 oligarko na kasangkot. At mahirap sabihin kung gaano karaming tao ang naroon. Wala nang pag-asa na maakit ang mga taong iyon ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa isang silid ng dekalidad na negosyo, walang dare sa 5 salita na ito. Oligarchs, ito ang limitasyon ng kung gaano karaming mga kakampi. Sinabi ni Hong Weiguo, kapag na-impeach ang Kamara ng Komersyo, ang susunod na hakbang ay ang pagkubkob at pagsupil. Ang bawat isa ay dapat mag-iwan ng paraan at huwag ipagpaliban ang industriya ng lahat dahil sa aking mga gawain. Sa oras na ito, ang tycoon ng alahas na si Gang Jiwen, na nakikinig sa gilid, ay nag-aalalang nagsabi, Hong Boss, kitang-kita ang mga salitang ito. Alam ng lahat kung ano ka. Paano pa rin kami mamamatay nang hindi ka nailigtas? Nang marinig ang kanyang sinabi, ang iba pang miyembro ng Inner Circle na sumusuporta kay Hong Weiguo ay madalas na tumango, oo, Hong. General, kami ay nasa iyong panig dahil kami ay narito para sa iyong mga tao. Hindi mahalaga kung ang industriya ay magdusa ng ilang pagkalugi. Hindi natin pwedeng baliwalain lang. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang panig ni Chen Guangchao ay napakalakas, hindi sila nakilahok. Ito ang pinakapangunahing dahilan. O dahil sa personality charm ni Hong Weiguo. Sa makatuwid, gaano man kaseryoso ang sitwasyon, walang sino man ang mag-iisa kay Hong Weiguo. Pinahahalagahan ko ang kabaitan ng lahat, huminga ng malalim si Hong Weiguo, ang pamilyang Chen ay mayaman at makapangyarihan, at ako, si Hong Weiguo, ay hindi isang malambot na persimmon na madaling manipulahin ng iba. Huwag masyadong mag-alala, at umangkop ng naaayon. Nagkatinginan ang lahat. Sinulyapan niya ito at sabay na tumango, okay, adapt accordingly. Gate of Heaven, ang ika-77 palapag, Chen Guangchao. 176 bilyon, ha. Tiningnan ni Chen Guangming ang mga istatistika ng kabuuang asset sa kanyang kamay, tumawa ng malakas, at sinabing habang tumatawa, 176 bilyon, tapos na. Ito ay natatakot ako na kahit na ibigay ni Hong Weiguo ang mga numero, tiyak na ma-impeach siya. Tawa siya ng tawa doon, at lahat ng nasa ibaba ay sumang-ayon din, oo, kung gayon congratulations kay Mr. Chen ng maaga, haha. Napakagaling talaga ni Mr. Chen. Sa figure na ito, tiyak na nakapasa siya sa qualification review. Congratulations to Mr. Chen in advance, haha. Ngayong nasa kamay na ang tagumpay, walang sabi-sabi ang pagmamalaki ni Chen Guangchao, at sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, haha, madaling sabihin, madaling sabihin. Kapag natapos na ang bagay na ito, ang mga benepisyo para sa lahat ay tiyak na kailangan. Salamat, Mr. Chen, dahil wala nang ibang gagawin, mag-leave muna tayo. Well, hindi muna kita makikita. Lahat ng nasa panig ni Chen Guangchao ay agad na umalis sa malaking conference room. Pagbalik nila sa kanilang mga silid, lahat ng puno ng papuri ay biglang nagsimulang magsalita ng tahimik, ngunit lahat sila ay may kanya-kanyang plano. Umupo si Cheng Kifo sa sofa at tumingin sa ilang miyembro ng Inner Circle sa harap niya na alam ang lahat at may magandang relasyon sa isa't isa. Huminga siya ng malalim, sa pagtingin dito, malamang na ma-impeach si Hong Weiguo. Kung higit sa 2 sa 5 oligarko, sa panig natin. Hoy, sa tingin mo ba kapag na-impeach talaga si Hong Weiguo, magiging masama ba tayo o magiging malupit tayo? Isang tao ang nagsabi, ginagawa namin si Chen Guangchao ng pabor sa pamamagitan ng pag-impeach kay Hong Weiguo. Bagamat na-impeach si Hong Weiguo, ngunit si Chen Guangchao ay hindi isang taong matipid sa gasolina. Kalimutan na natin ang ating mga pagsisikap sa pagkakataong ito, ngunit hindi natin magagamit ang ating sariling lakas. Kung si Hong Weiguo ay bumalik sa hinaharap. Sabi ng isa pang tao, kung gagawin natin ito, papatayin natin siya ng buo.
Kung hihilingin mo sa akin na gawin ito, gagawin ko ito hanggang sa dulo, kung hindi man, kung bumalik siya sa hinaharap, maaaring hindi niya tanggapin ang aming pabor, kaya sabi ko na mas mahusay na pumunta na lamang sa malaking tiket at tapusin ito kaagad. Sabi ng pangatlong tao, kung tatanungin mo ako, kasalukuyang ginagawa ito ng 5 oligarko. Ang ugali ay ***, hintayin natin kung ano ang mangyayari, at isagawa ang mga galaw. Anyway, ang ilan pa sa atin ay hindi magiging magkano, at ang ilan sa atin ay magiging mas marami. Pagmasdan natin ang direksyon ng hangin bago magdesisyon. Well, nag-isip sandali si Cheng Kifo, at pagkatapos ay malungkot na sinabi. Ang kanyang lola, ang bagay na ito ay talagang mahirap hawakan. Sinong mag-aakala na gagawin ito ni Chen Guangchao? Napakaparalisado ng matandang Soro na ito. Dapat tayong umangkop sa mga pangyayari. Damn it, hindi natin maaaring hayaang gamitin niya tayo bilang baril ng ganito. Gate of Heaven, itaas na palapag, meeting room ng 5 oligarchs. Si Chen Guangming ay naiinip na halos masira niya ang aming plano. Hinampas ni Wen Jinan ang mesa at malungkot na sinabi, sa kabutihang palad, nakabalik kami sa landas mamaya, ngunit nauna ito ng ilang araw sa schedule, nanay. Oo. Tumango si Sun Yuanzhou at sinabing, well, ang Chen Guangchao na ito ay talagang malabong maging big deal. Kung hindi dahil sa magandang pundasyon ng kanyang pamilyang Chen, ang aming plano ay natapos na ilang araw na ang nakalipas, at ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Kung titingnan mo ito, maaaring madaling magkamali. Si Chen Guangchao ay masyadong manipin at isang maliit na bagay, na hindi magandang bagay. Well, naisip ko rin, sabi ni Wen Jinan na masakit ang ulo. Kapag natalo ka sa kanya sa huli, sobrang depressed ka. Sa ganitong paraan, mula ngayon, babantayan mo si Chen Guangchao 24 na oras sa isang araw, at hindi mo hahayaang hawakan niya si Hong Weigyu. Putulin mo ng palihim. Ang tatlo ay sabay na tumango, well, okay lang. Siya nga pala, kailangan din nating magpadala ng mga tao para protektahan ang mga tao ni Hong Weigyu. Gaano man tayo magsikap sa bagay na ito, hindi dapat makompromiso ang personal na kaligtasan ng mga pangunahing tao. Kung may anumang problema na lumitaw. Oo, gawin natin. Agad na sumang-ayon si Wen Jinan, dapat mag-ingat ang lahat sa ating pagbabalik. Mula ngayon, hindi na tayo makakapag-relax sa anumang paraan. Umalis na tayong lahat bukas. Ang mga resulta ay handa nang ipahayag. Okay, sana wala nang ibang surprises. Hindi nagtagal, dumating ang ika-21 ng Agosto, ang araw para sa mga resulta ng pagsusuri sa impeachment. Ang pagpupulong ay orihinal na nagsimula sa alas 8 ng umaga, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng miyembro ng Resource Chamber of Commerce, kabilang ang mga pinakabago, ay dumating sa International Conference Center sa ika-79 na palapag ng Gate of Heaven bago mag-alas 7, naghihintay na ipahayag ang mga resulta. Kabanata 535 Resource Chamber of Commerce, 7. Maaga pa sa oras na ito, at ang ika-5 komite ng arbitrasyon ng Resource Chamber of Commerce ay hindi pa dumarating, kaya pinag-uusapan ito ng lahat sa ibaba. Naging bagyo ang nakalipas na 2 araw. Kinakalkala ng magkabilang partido ang kabuuang mga ari-arian. Ayon sa panloob na impormasyon, ang Hong Weigyu ay humigit kumulang sa 300 bilyon, habang ang kay Chen Guangchao ay sinasabing higit sa 1,700 bilyon. Paghahambing ng data napakalaki ng pagkakaiba. Bueno, kung lumampas ka sa 5 beses, kwalipikado ka para sa impeachment, at sapat na ang bilang ng mga tao. Sa pagkakataong ito, hindi na ito kakayanin ni Hong Weigyu. Hoy, kung talagang na-impeach si Hong Weigyu, hindi ba pupunta ang dalawa sa digmaan? Nakakatakot isipin ang digmaan sa pagitan ng mga higanti sa inner circle. Mahirap talagang hulaan ang isang digmaan. Narinig ko na kapag ang mga miyembro ng Kamara ng Komersyo ay na-impeach, wala silang kapangyarihan na lumaban sa ilalim ng pagkubkob at panunupil, at wala silang kapangyarihan na lumaban. Nako, grabe. Ito ay dahil dito na ang mga miyembro ng Kamara ng Komersyo sa pangkalahatan ay hindi nang ahas na bumuo ng isang nakamamatay na awayan kahit gaano pa nila subukang harapin ito. Ang mga miyembro ng Chamber of Commerce sa kanilang paligid ay lahat ay nakatingin at tinatalakay ang bagay na ito, habang ang mga nakaupo sa harap niya ay hindi. Napatingin si Chen Guangming kay Hong Weigyu na nakangiti at sinabing, Weigyu, handa na ako, paano ka? Siguradong takot ka na nabasa muna ang pantalon mo ngayon, di ba? Hahaha. Totoo talaga ang kalokohan mo. Medyo marami. Sinulyapan ni Hong Weigyu si Chen Guangchao na may paghamak, halika rito, sino ang natatakot sa kanino? Huwag kang mag-alala, hindi ako isa sa mga tanga na hindi matukoy ang pagkakaiba ng sitwasyon. Tumawa si Chen Guangchao at sinabing, Zan. Hinding-hindi kita bibigyan ng pagkakataong makabalik. Sa totoo lang, nasasabik ako kapag naiisip kita na nakatira ka sa kalye. Natatakot akong maging masaya ka kaagad. Huwag ka na magsalita. Hindi nagtagal, pumasok si Wen Jinan at iba pang 5 oligarko kasama ang isang pangkat ng mga katulong, at tumahimik ang buong 99th Floor International Conference Center of Heaven's Gate. Matapos makaupo ang lahat, sinabi ni Wen Jinan sa malalim na boses, pagkatapos ng 3 araw ng statistical calculations, in-impeach ni Chen Guangchao si Hong Weigyu.
Ang pagsusuri sa kwalipikasyon ay ang mga sumusunod. Ang mga impeachment party, na may kabuuang 74 na tao, lahat ay may mga valid na pirma at fingerprint. Ang kabuuang asset ay 1,230 billion katao sa partido. Na may kabuuang asset na 316.856 billion, ang bilang ng mga tao sa impeachment party ay 79.66%, na higit sa 66.67%. Sa sandaling matapos magsalita si Wen Jianan, lahat ng nasa ibaba ay agad na namangha. Diyos, na may malinaw na kaibahan sa lakas, ang Hong Wigyu ay talagang makakaipon ng kabuuang asset na higit sa 300 bilyon. Nakakatakot lang. Oo, narinig ko na si Chen Guangming ay may malaking taga-suporta. Nanalo rin siya sa 5 oligarko. Marami sa kanila ang halos hindi kwalipikado sa ganoong sitwasyon. Nakakatakot ang personal na alindog ni Hong Wigyu. Oo, sayang hindi siya nakaligtas. Nako, ang dami pa namang tao doon. Oo. Ngunit hindi madali para kay Hong Wigyu na gawin ito. Sa lakas ni Chen Guangchao, wala siyang gaanong kalamangan sa Hong Wigyu. Alam mo, noong mga nakaraang panahon na na-impeach ang mga miyembro, ang kabuuang asset ay higit sa 10 beses na mas mataas kaysa sa mga may pinakamataas. Pero sa pagkakataong ito, mahigit 5 beses lang. Gayunpaman, anuman ang mangyari, pagkatapos ng lahat, naabot pa rin ng panig ni Chen Guangchao ang mga kwalipikasyon para sa impeachment. Pagkatapos ng lahat, malinaw na narinig ng lahat ang huling pangungusap. Impeach si Hong Wigyu. Mabisa. Ang ganoong resulta ay natural na nangangahulugan. Oo naman, nang basahin ito ni Wen Jianan, huminga siya ng malalim at tame time na sinabi, ngayon, ibinabalita ko na si Hong Wigyu, ang presidente ng Chench Company, ay na-impeach. Si Hong Wigyu, ang presidente ng Chench Company, ay nag-impeach. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang buong International Convention Center ay tumahimik. Sa hindi inaasahan, na-impeach talaga siya. Mula sa sandaling ito, hindi na miyembro ng Chamber of Commerce si Hong Wigyu, at upang matiyak ang autoridad ng Chamber of Commerce, magsisimula na ang pagkubkob sa Hong Wigyu. Hahaha. Matapos marinig ang huling anunsyo, tumawa ng malakas si Chen Guangchao at sumigaw, Hong Wigyu, Palam, nako, kung hindi mo ako nakita, hindi ako babangon. Mananatiling lang iyan ang mga bundok at lalago ang tubig. Liu, magkita tayong muli sa hinaharap, hahaha. Si Chen Guangchao ay tumawa ng labis na mayabang, at lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce sa paligid niya ay tumahimik. Ang impeachment ay talagang matagumpay. Pagkatapos ang susunod na bagay. Hong Wigyu. Si Wen Jianan sa rostream ay tumingin sa mga mata ni Hong Wigyu at sinabing dahan-dahan, ayon sa mga tradisyonal na panuntunan, maaari mong piliing kumuha ng 1 milyong pondo para makapunta sa ibang bansa, ang iyong kumpanya ito ay ganap na sasakupan ng ating Kamara ng Komersyo. O pipiliin mong mabuhay at mamatay kasama ng iyong kumpanya, ngunit sa ilalim ng pagkubkob ng Kamara ng Komersyo, malamang na malubog ito sa utang at. Ang sinabi niya ay ang karaniwang tuntunin ng Kamara ng Komersyo. Kapag na-impeach, pipiliin ng Kamara ng Komersyo na bigyan ng 2 landas ang na-impeach, na inaalala ang nakaraang pagkakaibigan. Ang isa ay kumuha ng 1 milyong dolyar para makapunta sa ibang bansa at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng may kapayapaan ng isip. Sa kumpanya naman, wala na siyang gagawin sa kanya. Siyempre, kahit na ang bilang ng mga taong na-impeach sa Resource Chamber of Commerce ay mas maliit, halos lahat ay hindi pinili ang pagpipiliang ito. Dahil kapag umabot sila sa yugtong ito, ang kumpanya ay lahat sa kanila. Ano ang silbi ng natitirang bahagi ng iyong buhay sa ibang bansa kung ang kumpanya ay nawala? Piliin ko ang pangalawang opsyon. Huminga ng malalim si Hong Wigyu, kung gayon, maaari ba akong umalis? Okay. Tumango si Wen Jianan, simula sa alas 8 bukas ng umaga, susuriin ang iyong kumpanya. Pagkubkob at pagsugpo. Wala ka pang 24 na oras para maghanda. Pagkasabi nito, sa wakas ay bamantong hininga siya, Hong Wigyu, humanda ka. Naiintindihan ko. Bago umalis, tiningnan niya ng isang huling tingin si Chen Guangchao, na ipinagmamalaki na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig. Bigla siyang ngumiti, saka binuksan ang pinto ng International Conference Center at humakbang palabas. Ha. Sa sandaling umalis si Hong Wigyu, sa wakas ay humagalpak ng tawa si Chen Guangchao. Tumawa siya ng sobrang saya sabay tawa, itong tanga, kung tutuusin, may paraan pa siya para mabuhay kung pipiliin niya ang unang paraan. Hahaha, totoo pala. Second option ang pinili niya. Naku, plano ko talaga na buhayin siya kung pinili niya ang unang option, pero ngayon, hindi ko nakasalanan, hahaha. Katahimikan. Hinampas ni Wen Jianan ang palo. Tapos na ang impeachment, lahat ng miyembro ng Inner Circle ay bumalik para maghanda, ipagpaliban ang pulong. Matatagpuan ang Hong Wigyu sa silid sa Gate of Heaven. Wigyu, ngayong tapos na ang impeachment, dapat kang mag-ingat. Si Liu Yewei, Mutay at iba pang mga tao sa panig ni Hong Wigyu ay natipon lahat dito. Nag-aalalang sinabi ni Liu Yewei, susubukan naming maantala ka. Kung hindi ito gumana, maaari mong itago ang incognito, at walang magagawa sa iyo si Chen Guangchao. Oo, hindi tayo makakalaban sa mga pambihirang panahon na ito, sabi din ni Mutay,
maaari mong panatilihin ang mga berdeng burol nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng panggatong, at panatilihin ang iyong pangunahing lakas. Iyan ang pinakamahalagang bagay, huwag maging pabigla-bigla. Napatingin siya sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Dahan-daang tumango si Hong Wigyu at sinabing, alam ko, mas mag-iingat ako dito at sisikapin kung magkaroon ng oras. Ang iba ay nasa iyo. Oo, naiintindihan namin. Matiim na tumango ang lahat. Kung talagang hindi ako makatiis. Pinisil ni Hong Wigyu ang mga balikat ni Liu Yewei at Mutai, napakakapangyarihan ng pamilya ko, kaya kailangan kong tanungin pa kayong dalawa. Bagamat walang puso ang batang ito, magiging mabuting tao siya sa hinaharap. Siya lang ang dapat maghayganti. Halos masasabing naiwan siyang mag-isa. Namumula ang mga mata ng lahat, huwag kang mag-alala, hanggat humihinga ka pa, ipinapangako ko na si Dali ay hindi magkakamali sa anumang paraan. Okay, salamat sa inyong lahat. Dahan-daang yumuko si Hong Wigyu sa lahat ng naruroon at sinabing, magkita-kita tayo mamaya. Ha! Lumabas sa Central Jinghao Building. Si Hong Wigyu ay nakatayo sa kalye. Mainit ang araw sa gabi, ngunit medyo nanlamig ang puso ni Hong Wigyu. Tapos, siya ay na-impeach. Si Chen Guangming ay talagang mapagpasyahan. Umiling si Hong Wigyu, ngumiti, at sinabi sa sarili, ang Kamara ng Komersyo ay gagawa ng todo para kabkuban at sugpuin ito. Hindi ko alam kung ilang araw ko ito masusuportahan. 10 araw. 20 araw. Sana. Sino ang pinakagustong makita ni Hong Wigyu ngayon? Sa kasiguradong asawa at mga anak niya iyon. Oy, puntahan natin si Roxy. Hindi ko alam kung kaya ko siyang suportahan sa pagkakataong ito. Lihim na ikinuyong ni Hong Wigyu ang kanyang mga kamao, para sa aking pamilyang si Dali, hindi ako maaaring matamba kahit ano pa man ang oras na ito. Si Dali na lang. Kalimutan mo na ito, huwag mo munang ipaalam sa kanya, baka mag-alala siya. Sky Blue Wings Cafe. Talagang na-impeach ka ni Chen Guangming. Umupo si Lan Roxy sa harap ni Hong Wigyu. Hindi masyadong nakakagulat. Sa katunayan, narinig na ni Lan Roxy ang tungkol sa mga panloob na gawain ng Chamber of Commerce. Ngayon ay galit na galit si Chen Guangchao kaya na-impeach niya si Hong Wigyu sa unang araw ng Chamber of Commerce, na hindi inaasahan. Haha, ang Resource Chamber of Commerce ay orihinal na isang paraan para pamahalaan ng bansa ang bilog ng negosyo. Ito ay orihinal na nilayo na magtakda ng threshold upang maiwasan ang malalaking negosyanteng tulad natin na lihim na magdulot ng gulo. Ngunit sa nakalipas na daang taon, medyo lumala ito. Ngayon Chen Guangchao normal na gamitin ang mga patakaran ng laro para i-impeach ako. Sa tingin ko, hindi ito nakakagulat. Marahang hinawakan ni Hong Wigyu ang kamay ni Lan Roxy, ngunit kapag nangyari ang impeachment, natatakot ka ba? Maamo ngunit matatag ang mga mata ni Lan Roxy, hanggat kasama kita, hindi ako natatakot. Napakaraming malalaking bagyo at alon ang dumaan noon, kaya hindi ito ang huling pagkakataon. Doon lang kasama si Dali. Huwag kang mag-alala, kung may nangyari sa akin. Sa pagsasalita tungkol kay Hong Dali, ang mga mata ni Hong Wigyu ay puno ng kasiyahan, sigurado akong tutulungan ako ni Dali na maghayganti at lipulin ang buong silid ng mapagkukunan. Ang munting bastard na ito ay kadalasang walang puso, ngunit matapang pa rin siya sa mga kritikal na sandali. Maaasahan. Kinagat ni Lan Roxy ang kanyang mga labi at ngumiti, ang pinakamasama ay ang humingi ng pagkain. Hanggat ang mga tao ay maayos, palaging may pagkakataon na makabalik. Huwag mo nang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Siyempre, dapat niyang gamitin ang kanyang kapalaran. Nga pala, paano kung humingi tayo ng tulong sa hepe? Hintayin na lang natin na hindi na natin masuportahan. Medyo maaga pa naman. Tsaka feeling ko lagi kung may mali sa Chamber of Commerce na ito, pero gagawa ako ulit. Hindi ko masabi. Huminga ng malalim si Hong Wigyu, okay, let's go, oras na para ayusin ko ang mga plano natin. Gate of Heaven, sa malaking conference room sa itaas na palapag. Sa wakas ay nasa track muli ang lahat. Ipinatong ni Wen Jinan ang kanyang mga paa sa mesa ng kumperensya at nagpakawala ng mahabang hininga, ang nakalipas na 2 araw ay natakot ako hanggang sa mamatay. Oo, halos lumundag ang puso ko sa takot kanina. Umiling si Sun Yuanzhou, lola niya, walang simple sa pamilya Hong. Sa napakalaking paghahambing ng lakas, makakalap ng mahigit 300 bilyon ang Hong Wigyu sa kabuuang mga asset. Mr. Wen, simulan na natin ng mabilis para maiwasan ang mahabang gabi at panaginip. Kung gayon, simulan na natin ang plano. Kabanata 536 na Resource Chamber of Commerce, 8. Noong ika-21 ng Agosto taong 2014, ang CEO ng Chench na si Hong Wigyu ay na-impeach ng Chamber of Commerce noong 1:00 ng hapon. Sa mahiwagang lungsod ng Tianhai, ang asawa ni Hong Wigyu na si Lan Roxy ay nananatili sa Regent Hotel. Umupo si Hong Wigyu sa harap ng kanyang laptop at huminga ng malalim. Anong problema ko? Hindi pa ba nagkaroon ng arrangements? Pero bakit nag-aalala ka pa rin sa gains and losses? Umiling si Hong Wigyu at ngumiti. Muli siyang huminga ng malalim, at pagkatapos ay dahan-daang nag-click sa application ng video kasama ang kanyang ama na si Hang To. Ang pagiging impeached ng Resource Chamber of Commerce ay napakalaking bagay kaya natural na kailangan niyang sabihin sa kanyang ama.
Makalipas ang halos 5 minuto, konektado ang video. Nang magsasalita na sana si Hong Weigyo, hindi na tinanong ni Hong Tu kung ano ang nangyari. Sa halip, tinanong niya, Weigyo, bakit ang lungkot mo? Ito pa rin ba ang ipinagmamalaki ng ating pamilyang Hong? Pare, ako. May nabago ba ako? Nang marinig ang tanong ng kanyang ama na si Hong Tu, nagulat si Hong Weigyo. May nakita ka bang malaking nangyari? Hinawakan ni Hong Tu ang kanyang balbas. Walang pag-aalala sa kanyang mukha, at sinabi niya ng dahan-dahan, sa tingin ko ito ay ini-impeach lamang ng Chamber of Commerce. Paanong ang isang maliit na bagay ay mag-aalala sa iyo? Ang pagiging impeach ay isang maliit na bagay pa rin. Natigilan si Hong Weigyo. Pagkatapos ng maikling pagkataranta, mapilit na sinabi ni Hong Weigyo, ang impeachment ng Kamara ng Komersyo ay susundan ng isang buong pagkubkob. Kapag ito ay inilunsad, tiyak na magiging dumadagandong. Walang kumpanya ang maaaring magkaroon ng problema. Pagdating ng panahon, ang opisyal ay magsasagawa ng mahigpit na investigasyon at lahat ng malalaking kumpanya ay sama-samang sisilakay. Ako ay mag-isa. Gaano man siya kalakas, hinding-hindi niya ito kakayanin. Sa oras na iyon, kahit na bumaliktad ang mga bagay, hindi maiiwasang magdusa siya ng matinding pagkalugi. Ito ang talagang ikinababahala ni Hong Weigyo. Sa harap ng pagkubkob at pagsupil ng Chamber of Commerce, maging matagumpay man ang kanyang pag-aayos, anuman ang mangyari, tiyak ang kawalan, at tiyak na hindi ito magiging maliit. Weigyo. Umiling si Hong Tu. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa pagiging impeach ng Kamara ng Komersyo, ngunit sinabi sa malalim na boses, sa aming pamilyang Hong, mula sa itaas hanggang sa ibaba, tingnan kung sino ang nakatagpo ng isang uri ng suntok. Mayroon bang sinuman na hindi makabangon? Mayroon bang sinumang tulad mo na nag-aalangan na sumulong, na nag-aalala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi? Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Tu, pinag-isipan itong mabuti ni Hong Weigyo, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi talaga. Weigyo, palagi kang pinagmamalaki ng aming pamilyang Hong. Hindi naman sinasadya ni Hong Tu na magalit. Ngunit nakangiting sinabi, noong nag-aaral ka, maaari kang maging emperador ng buong paaralan nang hindi gumagamit ng anumang koneksyon sa pamilya. Noong panahong iyon, napakataas ng loob mo at nangingibabaw sa mundo. Kinuha mo ang Reg Along ibinigay sa iyo ng iyong pamilya. Sa panimulang kapital na 50 milyon, ang Change Company ay naitatag at ang mga ari-arian nito ay tumaas sa 1.5 bilyon sa loob ng 2 taon. Gaano ito kalakas na search engine ng Chen Invested Family? Para nakawin ang pirasong ito mula sa iyo, ganap mong natalo ang plano ng pamilya Chen sa ilang casual na galaw, at ginawa ang pamilya Chen na hindi maglakas loob sa internet sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, tingnan mo, nag-aalangan tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Bumantong hininga si Hong Tu, noon, minamaliit ng mga nakababatang miyembro ng aming pamilya si Dali, isang bastard, at itinatakwil siya sa lahat ng dako. Sa pagpupulong ng pamilya na iyon, gusto mo pang ipagtanggol ang posisyon ni Dali sa pamilya sa halagang gawing kaaway ang buong pamilya. Sa oras na iyon, ikaw. Gaano ka desidido at matapang? Oo, ako. Anong problema ko? Malakas na pinunasan ni Hong Weigyo ang kanyang buhok at bumulong, ano ang problema ko? Weigyo, alam kong na-pressure ka. Napakabait ng boses ni Hong Tu. Sabi, ikaw ang anak ko. Nakita kong lumaki ka ng unti-unti. Alam kong magiging pride kita. Normal lang sa mga tao na makatagpo ng ilang mga pagkabigo sa buhay na ito. Nitong mga nakaraang taon, sa iyo ang karera ko ay masyadong maayos, at alam ko sa simula na hindi ito isang magandang bagay. Ang mga bagay ay magiging maayos sa maliliit na bagay, at ang mga gawi ay nagiging natural. Kapag nakatagpo ka ng mga pagkabigo, madali kang maging disco. Sa totoo lang, may 7 emosyon at 6 na hangarin ang mga tao. Palaki ng palaki ang career mo, lalo na sa panahong ito na nagiging outstanding si Dali, medyo nakaka-relax ka. Normal lang ito. Tutal isa lang naman ang walang puso kay Dali. Ibang-iba ka. Kahit gaano pa siya katalento, ordinaryo lang siyang tao, at okay lang ang pagiging matandang mayaman sa ating kaharian. Ang impeachment na ito ay hindi isang punto ng pagbabago. Hong Weigyo. Pagkatapos bumulong ng 2 beses, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, ama, ang ibig mong sabihin. Haha, parang may naisip ka. Tumawa si Hong Tu, nanginginig ang kanyang balbas at kilay, karapat-dapat siyang maging pinaka-talented na tao sa aming pamilyang Hong. Gaya ng inaasahan, masasabi niya ang totoo. Ang Resource Chamber of Commerce ay nagmula 100 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang mundo ay nasa panahon ng digmaan, at ang istruktura ng mundo ay magulo. Ang ating langit at lupa ay malawak at mayaman, at lahat ng bansa ay nagsisikap na samantalahin tayo. Lalo na sa mga bansa tulad ng Europa, Estados Unidos, at Japan, ang orihinal na layunin ng gobyerno na ayusin ang sinumang Resource Chamber of Commerce. Mapapatunayang taksil, sila ay direktang i-impeach at durugan sa isang iglap upang maiwasan ang anumang malaking epekto. Gayunpaman, ang mga bagay ay palaging magbabago. Talagang imposible para sa Resource Chamber of Commerce na sabihin na walang nagbago sa nakalipas na 100 taon. Sinabi ito ni Hong Tu at tumingin sa malayo.
Hong Weigyu, ang paghahanap ng kayamanan sa panganib, ang aking ipinagmamalaki na anak, sa tingin ko ay naiintindihan mo na kung ano ang gagawin. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Ang mga mata ni Hong Weigyu ay naging mas maliwanag, at ang kanyang antas ng enerhiya ay tumaas muli. Tumayo siya at naging mas malakas pa kaysa dati, Ama, alam ko na ang gagawin. Hahaha, ito ang ipinagmamalaki ng aking pamilyang Hong. Sige na, kahit anong mangyari, ang iyong pamilyang Hong ang magiging sandigan mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi. Tumawa si Hong Tu at sinabing, ang buhay ay isang malaking bagay, at kailangan mong magsimulang muli. Sige, aayusin ko kaagad. 9:00 ng gabing iyon. Weigyu, anong problema sa pagtawag sa atin dito ng sobrang late? Sa sandaling pumasok sina Liu Yewei at Mutai, nagtanong si Liu Yewei, may iba pa kayang nagbago? Pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, estranghero silang dalawa sa isa't isa. Ngumiti si Hong Weigyu at sinabing, umupo ka dali. Pumunta ako sa iyo ngayon dahil pinag-isipan ko itong mabuti noon at gumawa ng bagong kaayusan. Bueno, sinabi mo, sabi ni Mutai sa malalim na boses, gagawin namin ang aming makakaya kung makakatulong kami. Likas na magaan ang loob ko sa ugali mo, kung hindi ay hindi kita hiniling na sumama. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay sa mga bagay na mangyayari sa pagkakataong ito. Hindi ito ang aking estilo. Sabi ni Hong Weigyu, inabot at idiniin ng husto ang mga balikat ni Liu Yewei at Mutai. Weigyu, ikaw. Sabi ni Liu Yewei na may pagdududa, ang plano mo ay. Inayos ni Hong Weigyu ang kanyang pag-iisip at sinabing dahan-dahan, pagkatapos ng ilang oras ng maingat na pag-iisip, nagpa siya akong hatiin ang change sa 4 na bahagi, kung saan sina Lao Liu, ikaw at si Lao Tai ang bawat isa sa kanila. Wei, Guo, seryoso ka ba? Nagulat na sabi ni Mutai, paano ito papayagan? Nagbabahagi kami ni Lao Liu ng napakalaking piraso ng cake nang walang dahilan. Huwag kang mag-alala, makinig ka lang sa akin. Pinaupo silang dalawa ni Hong Weigyu, ang pagkubkob sa kamera ng komersyo ay dapat na dumadagandong. Hindi na ako magdedetalye tungkol sa partikular na proseso. Ang pangunahing isyo ay kung uupo ako dito at maghihintay ng kamatayan, anuman ang mangyari sa huli, ang kumpanya ko ay tiyak na malulugi. Dedei ito ay si Chen Guangming. Sa puntong ito, talagang magtagumpay tayo. Ngunit ayon sa dati nating pag-aayos, nag-isip sandali si Liu Yewei at sinabing, hanggat tumagal tayo ng ilang araw, tiyak na magbabago ang mga bagay-bagay. Okay lang yan. Hindi cost-effective. Nakangiting sinabi ni Hong Weigyu, kung ang kamera ng komersyo ay pabayaang mag-isa, si Chen Ge ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Ito ay tiyak na hindi isang resulta na ikinalulugod naming makita. At sa pagkakataong ito ay hinati ko si Chen Ge sa 4 na bahagi. Kabilang sa kanila, kaming Hong. Ang pamilya ay nagkakaloob ng 25%, at ang dalawa sa kanila ay nagkakahalaga ng 30%. Iwanan sila kung sila ay walang lasa, ang ilan ay halos hindi nila mapanatili ang kanilang puhunan, at ang ilan ay nalulugi taon-taon. Hatiin ang Chen Ge sa 4 na bahagi, at bumalik sa Wenjinan, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa major media para mag-issue ng anunsyo. Ito ay 60% hindi maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, ang Chamber of Commerce ay hindi nagsabi na ang mga ari-arian ay hindi maaaring ilipat, at hindi ka na-impeach. Kahit na gusto ka ni Chen Guangchao na atakihin ka, walang paraan upang ilipat ang aking pamilya sa Hong Kong, kasama ang aking pamilya ng Hong. Tiyak na hindi ako maglalakas loob na lumayo, pagkatapos ng lahat, ang bahaging ito ay hindi masyadong marami. Kaya, ang talagang maaatake ng Chamber of Commerce ay ang walang kwentang bahagi ng aking pangalan. Wala man o hindi epekto ang bahaging ito kay Chen Ge. Ano man ang gawin niya, kailangan ko pang pasalamatan si Chen Guangchao sa pagtulong sa akin na tanggalin ang bahaging ito ng cancer na hindi ko kailanman naging malupit na tanggalin. Pagkatapos sabihin ito ni Hong Weigyu, biglang nagbago ang mga mata ni Mutai at Liu Yewei. Lumiwanag lahat. Magandang ideya, siguradong magandang ideya ito. Sa ganitong paraan, hindi nasira ang pundasyon ng Chen Ge, at ang mga nawawalang industriya ay maaaring direktang maalis, at dahil nasa panig si Hong Dali, hinding-hindi siya ipagkakanulo ni Liu Yewei at Mutai kung gaano kalakas ang Hong Dali, maaaring ang iba ay medyo malabo pa rin, ngunit tiyak na naiintindihan ni Mutai at Liu Yewei. Si Mr. Liu, na may late-stage na gastric cancer dati, ay maaari na ngayong maglaro ng shuttlecock. Well, gawin natin. Mariing pinalakpakan ni Liu Yewei ang kanyang mga kamay sa gilid, ang mga nakatalaga sa akin at kay Lao Tai ay nasa pangalan lang. Talaga, ang perang kikitain natin ay direktang ililipat sa iyong pamilya, dali. Anyway, nasa kamay natin ang ari-arian, at hindi nila negosyo ang ibigay ang perang kinikita natin. Sinabi rin ni Muti, bueno, ilipat ito sa pangalan ni Dali. Oy, kahit mamatay si Chen Guangchao, wala siyang magagawa. Sa pagkakataong ito, kami ni Lao Liu ang magiging sahod mo. Oo, yun lang. Tumawa si Hong Weigyu, sa pagkakataong ito, ako, si Hong Weigyu, ay magiging tuwid na. Nakipag-away ako kay Chen Guangming at hiniling ko sa kanya na tingnang mabuti.
Malaki ang ginawa niya sa akin para sa natitirang pangalan ko, mawawalan ako ng hindi bababa sa 2 hanggang 300 milyon bawat taon, at higit pa. Kahit na tuluyang maalis ang cancer, haha. Ha, Lao Hong, sa wakas bumalik na ang iyong fighting spirit, at mas malakas ito kaysa dati, hahaha. At pagkatapos, kung magtagumpay ang ating kaayusan. Pagdating ng panahon, kailangan ko ng pera para maging maganda. Kabanata 537 Resource Chamber of Commerce, Siam. Sa itaas na palapag ng Heaven's Gate, naroon ang meeting room ng 5 oligarchs. Oh, ang tagumpay ay sa wakas ay malapit na. Ipinatong ni Wen Jinan ang kanyang mga paa sa malaking conference table at nakahinga ng maluwag. Kapag nagsimula ang pagkubkob at pagsupil bukas, maaari nating ipatupad ang ating plano at magbigay ng maling impormasyon kay Chen Guangming. Kung kukuha siya ng pin, magiging madali ang lahat sa hinaharap. Oo, nakangiting sabi ni Sun Yuanzhou, ang aming plano ay sa wakas ay umabot na sa puntong ito, at ang epekto ay napakalaki. Ang hepe ay gumawa na ng mga pagsasaayos. Diyos! General An, isa sa 3 general sa Beijing, ay kumilos ng personal, kaya't huwag hayaang may mangyari. Ito ay lumabas na si Yu Dao ay isang magandang bagay ngunit hindi isang masamang bagay. Sa sandaling sinabi ito ni Sun Yuanzhou, ang kanyang katulong ay biglang umalis na nagmamadali. Pumasok siya at magalang na sinabi, 5 arbiter, sina Liu Yewei at Mo Tai ay gustong makita ka. Darating sila sa ganitong oras. Nang marinig ang balita, biglang tumibok ang puso ni Wen Jinan at ng iba pang 5 tao. Nanlumo si Wen Jinan. Aniya, okay, mukhang magbabago na naman. Kalimutan mo na, tawagan muna natin sila. Pasado 10:00 na ng gabi, at ang kahilingan ni Mo Tai at Liu Yewei para sa isang pulong ay tiyak na hindi malaking bagay sa kanilang plano. Magandang bagay. Magandang gabi, Mr. Wen. Binati ni Liu Yewei si Wen Jinan at ang iba pang 5 tao sa pagpasok niya sa pinto, kumusta, 5 oligarko. Well, hindi masama. Walang alinlangang sinabi ni Wen Jinan, Mr. Liu, narito ka para makita kami ng huli. Ah, yun lang pala. Ngumiti si Liu Yewei at kumuha ng dokumento mula sa kanyang briefcase, ibinigay ito kay Wen Jinan, at sinabing, Hong Wigyu ay hinati ang Chengge sa 4 na bahagi, kung saan si Mutai at ako ay may hawak na bawat isa sa kanila ng 30%, sa natitirang 40%, ang pamilyang Hong ay may hawak na 25%, at pinapanatili ni Wigyu ang huling 15%. Pakitingnan namin ito, Mr. Tingnan namin ang aming dokumento. Ah, sabi din ni Wei Guo, tumawa si Mutai sa gilid, ang bahagi ng Chamber of Commerce na iniwan niya ay maaaring gawin ayon sa gusto niya. Ito. Kinuha ni Wen Jinan ang dokumento, natulala, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Ngumiti siya at sinabing, congratulations muna sa inyong dalawa. Well, alam ko ang tungkol dito. Iwanan ang mga dokumento dito. Ayon sa protection regulations ng Chamber of Commerce, ang Chen share sa ilalim ng inyong mga pangalan ay tiyak na hindi magagalaw. Ang bahaging iyon ng pamilya Hong, ayon sa kasaysayan ng pamilya Hong, ay hindi magagalaw, kaya huwag mag-alala. Kung ganoon, salamat, Mr. Wen, sa pag-aalaga dito. Nagkatinginan sina Liu Yewei at Mutai at sinabing, kung gayon. Magpaalam muna tayo. Well, let's go. Pagkaalis ni Liu Yewei at Mutai, pinunasan ni Wen Jinan ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang lola, alam kong walang simpleng tao sa pamilyang Hong. Ang ganitong bagay ay talagang posible. Nagulat din si Sun Yuanzhou, talagang nagkaroon ng lakas ng loob si Hong Wigyu na hatiin ang Chengge sa 4 na bahagi. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ang iba pang 3 bahagi. Ang mga natitira ay tiyak na walang kwentang mga industriya, halos hindi nagpapanatili ng puhunan o nawalan ng pera. Ito ay napakagandang hakbang, para itong humiram ng pera upang maputol ang bahaging ito ng kanser. Oo, sobrang depressed na sabi ni Wen Jinan. Ang hakbang na ito ay masasabing isang stroke ng henyo para kay Hong Wigyu. Ang piraso na ito ay pinutol sa malaking paraan, na hindi lamang sumira sa mukha ng aming silid ng komersyo, ngunit matinding kinutya si Chen Guangchao. Si Wigyu talaga ang numero 1 henyo ng pamilyang Hong dati, lahat ng mata namin ay nakatuon kay Brother Hu, ang ama at anak, ay parehong madaling pakitunguhan. Relax na siya sa pagkakataong ito, pero nagkakaproblema kami. Sabi ni Sun Yuanzhou na galit, orihinal, ayon sa aming plano, si Hong Wigyu ay na-impeach at napalibutan si Chengge. Pagkatapos noon, si Chen Guangchao ay nadala. Ang pinuno ay nagpadala ng isang tao upang kumilos muli. Kapag ang malaking plano ay naging matagumpay, aalisin niya si Chen Guangchao at ibibigay ito kay Hong Wigyu bilang kabayaran. Sa pagkakataong ito, ang plano ni Hong Wigyu. Sa tingin mo ba dapat nating gawin? Sa totoo lang, walang ginawang mali si Hong Wigyu, dahan daw ang sabi ni Wen Jinan, sa kanyang pananaw, ang paggawa nito ay talagang pinakamarunong at tamang gawin niya. Masasabing hindi magagapi ang pagpili. Pero hindi dapat malaman niya ang plano natin. Ang problema ngayon ay tila magbabago ang plano natin mamaya. Ang balita sa umaga sa TV, tiyak na malalaman ni Guang ang bagay na ito, bukas ay malalaman ni Guang ang bagay na ito. Magiging sobrang exciting ang mukha. Hindi mahalaga kung ang malaking tax sale ay mukhang mabuti o hindi, nag-aalalang sabi ni Sun Yuanzhou.
Anya, ang tanong ay kung ano ang dapat nating gawin ngayon. Anyway, wala akong pakialam, ikaw ang aming boss, ikaw ang may huling say sa bagay na ito. Ano pa ang magagawa natin? Umiling si Wenjinan at sinabing may walang magawang ngiti, isantabi mo ang problemang ito ipaubaya mo sa pinuno at hayaan siyang mag-alala tungkol dito. Hintayin na lang natin kung ano ang mangyayari. Okay, tatawag ako ngayon din. Alas 11 ng gabi, ang Tianjin City Criminal Police Brigade. Sa orihinal, kung ito ay isang pangkalahatang gawain, mainam na hilingin sa mga tao sa ibaba na ayusin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa mataas na pusta, personal na pinamunuan ni An Yangsho ang koponan. Tanging sa kanyang prestihiyo sa militar maaari niyang matiyak na ang lahat ay walang kaparirikan. Kaya naman, bagamat gabi na, nag-lecture pa rin si An Yangsho sa mga detective. Pagkatapos ng lahat, walang maaaring magkamali sa bagay na ito. Lahat, mangyaring makinig sa akin. Ang isang Yangsho ay palaging nagsasalita sa espiritu ng gangster na natatangi sa mas lumang henerasyon ng mga sundalo. Dumura siya sa buong sahig at malakas na sinabi, napaka-espesyal ng misyon bukas. Nandito tayo para mag-imbita ng mga tao, hindi para pumunta doon. Arestuhin ang mga tao. Mag-ingat, kapag nalaman ko kung sino ang may gawa ng masama, huhugutin ko ang balat niya, naiintindihan mo ba? Sa pagtingin sa mga tunay na sundalo na may mga live na bala sa paligid ng venue, lahat ng mga kriminal na pulis na naruroon ay nagsabi, lahat sila ay medyo nalilito. Bakit mag-imbita ng mga tao para sa isang malaking eksena? Hindi para mahuli. Ito, parang hindi ito ang sinabi ng nakaraang misyon. Ngunit kung personal na magsalita ang hepe ng militar, natural na dapat siyang sumang-ayon, makinig kang mabuti. Gayon din, patuloy ni An Yangsho, ibigay mo ito sa akin kapag pumunta ako. Magalit at magpanggap na masamang tao, alam ba ng masasamang tao? Gayunpaman, pagkatapos imbitahan ang mga tao pabalik, bibigyan ko sila ng maraming tsaa at merienda, at magkakaroon ako ng pinakamasarap. Bukod sa hindi ko magamit ang aking mobile phone, ihahanda ko rin ang aking computer. Ang internet ay hindi pinapayagang lumangoy, at ang internet ay hindi pinapayagan na lumangoy sa gym. Fool! Ang tiktik sa ibaba ay lalong nalito, arestuhin ba natin ang isang tao o hihingi ng tulong? Tsaka, bumalik ka, para hindi sila mainip, pwede kang maglaro, mag-sports, uminom at makipag-chat sa akin, kahit ano. Lalong nagulat ang mga detective sa ibaba, tinatawag mo kaming mga escort. Para sa Diyos. Ang hepe at si An Yangsho ay nagplano ng lahat bago dumating. Ang pag-impeach kay Hong Weigyo ang unang hakbang, at pagkatapos ay ang pag-purging kay Chen Ge ang pangalawang hakbang. Maglagay ng magandang palabas upang lumikha ng ilusyon na babagsak ang Chench Company, upang mailunsad ang kasunod na plano. Kasalanan ng lola niya, yan lang ang sinasabi ko. Kung sino man ang manggugulo ay mapaparusahan ng batas militar. Matapos sabihin ito ni An Yangsho, ikanaway niya ang kanyang kamay, excuse me. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang tumunog ang telepono. Kinuha ito ni Yangsho at tiningnan, at mabilis na binago ang kanyang mga salita, lahat, mangyaring maghintay ng ilang sandali, sasagutin ko ang isang mahalagang tawag. Pagkasabi niya nito ay tumakbo siya sa gilid at sinagot ang tawag. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang hinampos ni An Yangsho ang kanyang hita, magandang bata, mayroon kang ilang mga kasanayan, hahaha. Dam, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Nagsalita pa siya ng ilang salita, at pagkatapos ibaba ang telepono, si An Yangsho ay tumakbo pabalik, mayroon akong plano ngayong gabi magpalit, mangyaring bigyan ako ng overtime. Ang mga detective sa ibaba ay nagtanong, o aking Diyos, ano ang nangyayari? Sinabi ni An Yangsho, nagbago na ang target na gusto nating arestuhin, kaya libre na tayo. Sa pagkakataong ito ay arestuhin natin ang mga sumusunod. Kabisado ko na ang listahan ng mga tauhan. Maghintay hanggang basahin ko ito sa iyo isa-isa. Kahit maghukay ka ng 3 talampakan sa lupa, kailangan mong alamin ang lahat ng impormasyon nila. Kung ang ebidensya ay tiyak, arestuhin ko silang lahat bukas. Oo. Sa gusali ng punong tanggapan ng distrito ng Tianhai, pansamantalang opisina ng pinuno. Ang Hong Weigyo na ito ay talagang ang numero 1 henyo ng pamilyang Hong. Pinunasan ng pinuno ang kanyang mga templo gamit ang 2 kamay at malungkot na sinabi, nakaisip siya ng ganoong katapang na hakbang. Ang problema ay nasa isang hindi magagapi na posisyon siya. Nasa likod kami ngunit masakit sa ulo. Napakalaki ng plano sa pagkakataong ito. Ang pinuno ay tiwala na ang lahat ay maaaring matatag na kontrolado. Kapag naging matagumpay ang lahat, ang pamilyang Chen, na nakipagsabwatan sa Fengtian Chable, ay maaaring ganap na masira. Ang higanteng grupo ng enerhiya ng pamilya Chen na may kabuuang asset na higit sa 30 bilyon ay maaaring ibigay sa Hong Weigyo bilang kabayaran. Ngunit hindi niya inaasahan na bagamat perpekto ang lahat tungkol sa planong ito, hindi niya pinansin ang pinakamahalagang punto. Yan ang tapang ni Hong Weigyo. Bagamat nagmula siya sa isang mayamang pamilya, halos nagsimula siya sa simula at nagtayo ng isang malaking kumpanya sa internet sa loob ng ilang taon. Kapag ganap na binitawan ng gayong tao ang kanyang mga pasanin,
Tiyak na lalampas sa inaasahan ng lahat ang kanyang takot. Chief, ano ang dapat nating gawin ngayon? Lumingon si Mo at nagtanong, alam na ni General An na nagbago na ang plano. Ang orihinal na plano bukas na palibutan at sugpuin si Chen ay naging ganap na pag-alis ng cancer para kay Mr. Hong, ngunit ano ang susunod na mangyayari? Yu daw ay ang mga plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Ngayong naganap na ang mga pagbabago, ang pinakamahalagang bagay mamaya ay natural kung paano haharapin ang mga ito. Nahati si Chen Ge sa 4 na piraso. Tiyak na malalaman ni Chen Guangchao ang tungkol sa muling pag-aayos ng asset sa lalong madaling panahon. Hinawakan ng pinuno ang kanyang noo at sinabing dahan-dahan, sa karakter ni Chen Guangchao, tiyak na sisimulan niya kaagad at pilit na puputulan si Chen Ge. Halika, pagkatapos ng lahat, hindi makukumpleto ang muling pagsasaayos ng asset sa isang araw o dalawa. Kung ako si Hong Weigyu, para maiwasang mangyari ito, ang unang gagawin ko bukas ay i-freeze ang nakalaan na daan. 85% ng lahat ng asset ang natitira kay Chen Guangchao, na natitira na lamang ng 15%. Sa ganitong paraan, pagkakataon na ni Chen Guangchao na malagay sa dilema. Napakaganda ng paglipat ni Hong Weigyu, ngunit ang aming plano. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at tinapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, oo. Kabanata 538 Resource Chamber of Commerce, 10. Noong ika-22 ng Agosto taong 2014, isang araw matapos ay impeach ng Kamara ng Komersyo si Chen President Hong Weigyu, alas 8 ng umaga, ang punong tanggapan na gusali ng isang subsidiary ng Chen ay matatagpuan sa South 3rd Ring Road sa Tianjin City. Sa isang malakas na putok, isang grupo ng mga 7 o 8 tao ang pumasok sa opisina ng General Manager ng Finance Department ng subsidiary. 2 kriminal na pulis ang sumugod at hinawakan si Wei Deshao, ang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Pananalapi, at sinabing, ikaw si Wei Deshao, tama ba? Ngayon ay may nagulat na ikaw ay pinaghihinalaan ng prostitution, pag-abuso sa droga, katiwalian, at panunuhol. Mangyaring bumalik sa amin para sa pagsisiyasat. Sa tingin ko hindi ka naninira. Natigilan si Manager Wei nang makitang may paparating para arestuhin siya. Nakipagpunyagi ng husto at nagsabi, di makatarungan. Ako ay maling inakusahan. Sinabi ng 2 tiktik, huwag na kayong magsalita ng walang kaparekan, madali ba nating kunin ang isang tao nang walang ebidensya? Dalhin mo siya. Kagawaran ng tauhan. Yu Guangming, may nagulat na pinaghihinalaan kang umiinom ng droga at tumatanggap ng suhol. Mangyaring bumalik sa amin at tanggapin ang investigasyon. Kagawaran ng pagbebenta. Feng Leifu, may nagulat na ikaw ay pinaghihinalaan ng ilegal na prostitution, pagpapanatili ng 12 babae, pag-uudyok sa mga menor de edad na gumawa ng mga krimen, at iba pang 12 krimen. Mangyaring bumalik sa amin at tanggapin ang investigasyon. Sa isang umaga lang, pamilya ni Chen lahat ng departamento kabilang ang Departamento ng Administratibo at Logistic, Departamento ng Pagpaplano, Departamento ng Channel, Departamento ng Teknikal, Opisina ng Pangkalahatang Tagapamahala, Departamento ng Engineering ng Proyekto, Departamento ng Pag-audit, Departamento ng Pamamahala ng Kalidad, Departamento ng Pamumuhunan at Pag-unlad, Departamento ng Produksyon at R&D, Departamento ng Pagbili, Departamento ng Serbisyo sa Customer, at iba pa. Ng subsidiary ang lahat ng kawani ng pamamahala ay inalis at walang natira. Ang pagganap ng subsidiary na ito ay palaging napakahina. Nang makuha ito ni Hong Weigyu, pinagsama-sama at ibinenta ang mga subsidiary. Matagal nang gustong putulin ni Hong Weigyu ang kumpanya at muling ayusin ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng panahon para harapin ito. Sa kabutihang palad ngayon, nalutas ni Chen Guangming ang problemang ito. Kasunod nito, ang mga pananalapi ng subsidiary ay direktang nagyelo, sa pangalan ng pag-iwas sa buwis, at kailangan itong sumailalim sa isang komprehensibong pagsisiyasat ng Departamento ng Buwis. Mahigit sa 40 malalaking domestic na kumpanya ang nagsampa ng mga kaso laban sa subsidiary na ito ng sabay-sabay. Ang ilan ay naghahabla para sa pornografya, ang ilan ay naghahabla para sa paglabag, at ang ilan ay nagsampa ng monopolyo. Anyway, totoo man o hindi, aidman lang. Nagpapanik ang mga tao. Ang lahat ng mga tagapamahala ng subsidiary na ito ay inalis. Ang mga pananalapi ay nagyelo, at ang mga empleyadong naliligo ay hindi makabayad ng kanilang sahod. Nagpanik ang lahat ngayon, at tumagal lang ito ng 2 oras. Ang isang malaking bilang ng mga empleyado ay nagsimulang mag-apply upang magbitiw, ngunit sa kasamaang palad ang HR manager ay naaresto. Sa pagkakataong ito ay lalong lumawak ang pagbubukas, kaya umalis na lang ang mga empleyado kung hindi sila mababayaran, sino ang magtatrabaho para sa iyo. Sa makatuwid, ang subsidiary ng Hong Weigyu, na nawawala ng 50 hanggang 60 milyong yuan bawat taon, ay natapos ng napakasimple. Siyempre, isa lang ito sa mga subsidiary na nalulugi. Tulad ng para sa ibang mga kumpanya, lahat sila ay gumagawa ng parehong bagay. Siyempre, no need to talk nonsense. Gusaling punong tanggapan ng distrito ng Tianhai. Lao An, ano ang nangyayari ngayon doon? Ang plano ay hindi makasabay sa mga pagbabago, at gaano man kaingat ang pinuno,
nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa. Napakalakas ng hakbang ni Hong Wigyu, hindi ka dapat gumawa ng anumang butas doon. Kung kailangan mong mag-imbestiga at gumawa ng isang bagay, huwag mag-alinlangan. Isang yangsyo, na palaging walang pakialam, ay palihim na nagsabi, talagang walang problema, sinuri ko ang lahat ng mga taong ito kagabi, at ang hindi gaanong seryoso ay pinaghihinalaang nanghihingi ng prostitution. Ang mga executive ng kumpanyang tulad nila, na nagkakagulo sa negosyo, ay tiyak na pupunta sa mga lugar tulad ng mga bathing center at nightclub para sa pangangalagang pangkalusugan. Siguradong hindi sila magkakaroon ng anumang aksidente. Ikaw, sabi ng hepe sa kawalan kung tatawa o iiyak. Okay lang, saan mo narinig ang salitang, malaking pangangalaga sa kalusugan? Nalaman ito pagkatapos ng isang pagsubok, tumawa ng malakas si An Yangsho, ito ay isang magandang salita. Pintuan sa langit. Ha. Okay. Magaling. Tiningnan ni Chen Guangming ang progress report na ipinadala ng assistant ni Sun Yuanzhou, tumawa ng malakas, at nagsabi, Hong Wigyu, ano ang magagawa mo kahit na ikaw ay isang henyo? Sa harap ng buong pagkubkob ng Chamber of Commerce. Hanggang kailan mabubuhay ang iyong kumpanya? 10 araw. 20 araw. Sinabi ng assistant ni Sun Yuanzhou, Mr. Chen, napakalakas ng mga hakbang na ginawa ng Chamber of Commerce. Susunod. Ito ay hindi sapat. Napangiti si Chen Guangchao at sinabing, makapangyarihan si Hong Wigyu noon pa man. Bagamat talagang makapangyarihan ang Kamara ng Komersyo, kung aasa lang tayo dito, maaaring magtagal. Hindi natin mabibigyan ng pagkakataon si Hong Wigyu na maiwasan ang mga komplikasyon. Bueno, tulungan mo ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gagawin mo ng mabuti ang pagkubkob at pakikitunguhan mo ng maayos si Hong Wei, kung pakikitunguhan mo ng maayos si Hong Wigyu sa pagkakataong ito, Pamilya Chen. Okay. Pagkaalis ng assistant, kinuha ni Chen Guangchao ang kanyang laptop at tiningnan ang pinakabagong balita. Kapag ang isang higanteng kumpanya tulad ng Chench Company ay napapalibutan at nasugpo ng Chamber of Commerce, ang mga reporter mula sa pangunahing media ay mag-uulat tungkol dito, at ang stock ni Chench ay babagsak. Ito ay magiging tulad ng pagputol ng laman gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Mapapanood lang ni Hong Wigyu ang pagkamatay ni Chench. Malaki ang nawawalang asset araw-araw. Oh, ito talaga ang magiging headline ngayon, di ba? Tumawa si Chen Guangming at binuksan ang webpage, pagkatapos ay ganap na natigilan. Ang balita tungkol sa Chench ay talagang ang headline, ngunit tila medyo naiiba ito sa naisip ni Chen Guangchao. Ang Chench Company ay nag-anunsyo ng isang estratehikong pakikipagtulungan sa Turkey Company at Xianbao Mall, at sinimula ng muling pagsasaayos ng asset. Ano? May estratehikong kooperasyon ang Chench sa Turkey Software at Baobao Mall. Mabilis na binuksan ni Chen Guangchao ang webpage. Matapos basahin ito mula simula hanggang wakas, marahas na binasag ni Chen Guangchao ang kanyang laptop sa lupa at nagmura, ikaw Hong Wigyu. Napakalupit mo. May isip mo ang bagay na iyon. Ang pamilya mo at ang pamilyang Liu ay may hawak na 30% ng shares. Napag-alitan na naman si Chen Guangchao. Pagkatapos ng ilang salita, bigla niyang napagtanto, ang pamilya mo at ang pamilya Chen ay bawat isa ay may 30%. Sa karakter ni Hong Wigyu, ang pamilyang Hong ay tiyak na makakakuha ng isa pang bahagi. Kung gayon ano ang natitira para sa Hong Wigyu ngayon? Sa pag-iisip nito, sinampal ni Chen Guangchao ang kanyang sarili ng 2 beses, at pagkatapos ay nagmamadaling hinanap si Sun Yuanzhou. Sa sandaling magkita sila, agad na nagtanong si Chen Guangchao, Mr. Sun, binigyan ni Hong Wigyu si Chen Ge upang muling ayusin ang mga asset. Alam ko na. Bumantong hininga si Sun Yuanzhou, at walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay kay Chen Guangchao, ang pamilya mo at ang pamilyang Liu ay may tig 30%, at ang pamilyang Hong ay may 25%. Ang bahaging ito ng mga asset ay ang lahat. Na-freeze at inililipat na ngayon. Tulad ng alam mo, ang pamilyang mo at ang pamilyang Chen ay opisyal na miyembro ng aming Chamber of Commerce. Hindi namin maaaring hawakan ang lahat ng mga account ng kanilang pangalan sa quarter. Fixed assets, kaya ayaw naming lumayo kung tutuusin, may espesyal na background ang pamilyang Hong. Ito, ang mukha ni Chen Guangchao ay naging pula at puti, at siya ay galit na wala siyang magawa. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, nagnganga ang mga ngipin ni Chen Guangming at mabilis na nag-ayos ng iba pang mga bagay ang mga binti ng lamok ay karne rin, at ang dami ng karne na maaaring mapunit sa panahong ito ay lahat. 10:00 ng umaga noong ika-22, nagsimulang kumalat sa internet ang balita tungkol sa alyansa ng asset sa pagitan ng 3 higanti sa internet, ang pamilyang Hong, ang pamilyang Liu, at ang pamilyang Mo. Masasabing kontrolado ng 3 kumpanyang ito ang halos 70% ng kapital ng kasalukuyang internet. Opisyal na nagsanib puwersa silang 3, at ang direktang epekto ay nagsimulang tumaas ng sama-sama ang mga stock ng 3 kumpanya. Simula sa 10:00, tumaas ang stock ni Muja mula 39 yuan and 20 fen bawat share hanggang 41 yuan and 16 fen sa loob ng kalahating oras, na direktang umabot sa pang-araw-araw na limitasyon.
Pagkatapos ay dumating ang Turkey software ni Liu Yewei, na ang presyo ng stock ay tumaas mula 38 yuan and 50 fen hanggang sa pang-araw-araw na limitasyon na 40.425 yuan. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang kabuuang asset ng pamilya mo ay tumaas mula 26 na bilyon hanggang 27.3 bilyon. At tumaas din ang software ng Pabo ni Liu Yewei mula 24.2 bilyon hanggang 25.41 bilyon. At sa sandaling ma-unfrozen ang mga asset ni Chench, tataas din ang 60% na ipinamamahagi ni Chench sa dalawang kumpanya. Ang magandang hakbang ni Hong Weigyo ay direktang nagtanggal ng kanser na naging sanhi ng pagkalugi ni Chench. Kung isasama rin ang appreciation ng stock, hindi lang siya nawala ng kahit ano, maaari pa siyang kumita ng mahigit 1 bilyon. Ang hakbang na ito ay isang klasikong aklat-aralin lamang ng pagpapalitan ng mga junk stock para sa mga dekalidad na stock. Alauna ng tanghali, bagong balita na naman ang lumabas sa internet. Kabuuan ng 16 na kumpanya sa internet kabilang ang Kuj Music at Kugo Video Network ay nag-anunsyo ng malalim na pakikipagtulungan sa Chench, Xianbao Mall at Turkey Software. Sa sandaling lumitaw ang balitang ito, ang buong domestic economic market ay nakaranas ng isa pang malaking lindol. Ang mga higanteng kumpanyang ito mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa internet ay ganap na magkakaisa sa internet. Kung lahat ay kumikita, tayo ay magiging mas malakas na magkasama. Ang hindi mabilang na mga mamumuhunan ay nagsimulang mataranta na bumili ng mga stock ng mga higanteng kumpanya sa internet na ito. Hindi nagtagal at tumaas ang lahat ng stock ng higit sa 100 kumpanya sa internet ayon sa pang-araw-araw na limitasyon. Siya, fuck him. Hong Weigyo, napakalupit mo. Hawak ni Chen Guangchao ang isang bagong laptop sa kanyang kamay at tiningnan ang balita sa screen tungkol sa lindol na ito sa internet market. Puno ng galit ang kanyang noo. Lumalabas ang mga ugat. Ang dahilan kung bakit kailangang patayin ni Chen Guangming si Hong Weigyo ay dahil sa selos. Naiinggit siya sa talento ni Hong Weigyo at sa kanyang pagiging mapagpasyahan sa paggawa ng mga exception. Si Hong Weigyo ay mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng bagay, mas mahusay kaysa sa kanya sa bawat aspeto. Hindi siya kumbinsido. Talagang ayaw niyang tanggapin. Sa makatuwid, dapat niyang ibagsak si Hong Weigyo sa anumang paraan. Kung hindi, ang mga peklat sa kaluluwa ay hindi maghihilom sa buhay na ito. Ngunit sa orihinal, sa pagkakataong ito, malapit na niyang mapanalunan ang huling tagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na sa ganoong simpleng pag-aayos ng asset ni Hong Weigyo, ang lahat ay walang kabuluhan, hindi banggitin ang mga pagkatalo sa ilalim ni Chen Ge. Personal niyang tinulungan si Hong Weigyo na malutas ang problema. Paano siya nakakatunog ng ganito? Hong Weigyo, hintayin natin. Kasabay nito, sa Tianhai City, sa loob ng Regent Hotel. Oo naman, ang kayamanan ay nakukuha sa pamamagitan ng panganib. Tiningnan ni Hong Weigyo ang balita sa screen ng computer at tumawa, sa pagkakataong ito, opisyal ng nagsanib puwersa ang aming tatlong kumpanya, at ang mga resulta ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Haha, Lao Hong, ikaw ang hakbang na ito ay talagang mabisyo. Tumawa si Liu Yewei, galing. Hindi ko ito matatanggap ngayon. Hehe, ayusin natin na mahanap ni Gang Jiwen si Master Dali. Sa oras na iyon, gagawin ito ni Chen Guangchao. Malamang na mas maganda ang mukha niya. Ngumiti si Hong Weigyo at tumango, ang aking munting bastard ay tiyak na mas malupit kaysa sa akin, sigurado ako. Kabanata 539 na Resource Chamber of Commerce, 11. Sa mahiwagang lungsod ng Tianhai, sa lihim na pugad ng Sher Aishi at Maria. Mr. Baishi, ang impeachment kay Hong Weigyo ay naging matagumpay. Ngayon ang Chamber of Commerce ay naglulunsad ng all-round attack sa kanyang mga departamento. Umupo si Sun Yuanzhou sa sofa, tumingin kay Baishi Kazuma na umiinom ng tsaa, at sinabi sa malalim na boses, gayunpaman, gagawin ni Hong Weigyo si Chen Ge pagkatapos ng reorganization, nahahati ito sa mga pangalan ng pamilya mo at pamilya Liu. Ngayon ay maaari na lamang nating harapin ang 15% ng junk stocks na pagmamay-ari ng Hong Weigyo. Talagang napakalakas ni Hong Weigyo. Medyo minamaliit ko siya noon. Sinabay Shi at Maching. Humigop siya ng tsaa at mahinahong sinabi, hindi ko mabibigyan ng pagkakataon si Hong Weigyo na tumayo. Aayusin ko ang susunod na bagay. Ang aming Feng Tian Zai Botso ay tiyak na kailangan para sa iyong kapakinabangan. Dahil nagsalita na si Mr. Baishi, natural no problem. Agad na tumayo si Sun Yuanzhou, kung gayon, hihintayin ko ang mabuting balita mula kay Mr. Baishi. Okay, dahan-dahan lang. Pagkaalis ni Sun Yuanzhou, biglang nagliwanag ang mga mata ni na Baishi at Ma, at pagkatapos ay sinabi nila sa malalim na boses. Dapat nating pabilisin ang proseso. Kung si Hong Weigyo ay hihilingin na tumayo sa pagkakataong ito, ang lahat ng ating mga naunang pagsasaayos ay magiging walang kabuluhan. Oo. Si He Tianzhong, ang punong legal na tagapayo ng Feng Tian Zai Botso, ay lumabas sa lihim na pinto at tumango, paano kung? Kahit na hilingin natin na tumayo si Hong Weigyo, dapat tayong kumilos laban kay Hong Weigyo sa lalong madaling panahon. Kapag namatay si Hong Weigyo, ang kaharian ng langit ay tiyak na mahuhulog sa kaguluhan, at si Hong Dali, ang maliit na aliberga, ay tiyak na hindi ito hahayaan.
Iyon na, sabi ni na Bai Shi at Ma Qingqing. Huminga, makipag-ugnayan sa Pangulo at hilingin kay Hattori Jiro na personal na kumilos laban kay Hong Wigyu. Hattori Jiro, ang pinuno ng Iga Ninja, ang espesyal na puwersa ng Fuchun Zaibutsu. Magkaroon ng kakayahang genetically modify ang bahagi ng Zerg Queen na si Zhang Yi. Personal niyang pinaslang si Hong Wigyu. Talagang gumastos si Sir Aishe Kazuma ng maraming pera. Heaven's Gate, malaking conference room sa itaas na palapag. Sinabi ko na kay Kazuma Sir Aishe ang tungkol sa balita tungkol kay Hong Wigyu, ngunit napakatahimik niya at hindi sinabi kung ano ang susunod niyang planong gawin. Nakangiting sinabi ni Sun Yuanzhou, ngunit sa palagay ko ay kukuha lang ako ng isang mamamatay tao upang patayin si Hong Wigyu. Bueno, iyon ang pinakamahusay, tumanggo si Wen Jinan, tandaan, ang Hong Wigyu ang sentro ng buong plano. Hindi mahalaga kung paano natin siya guluhin at ang kanyang kumpanya, ngunit ang kanyang kaligtasan ay dapat matiyak, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Dapat nating tiyakin ang kaligtasan ng Hong Wigyu 24 na oras sa isang araw. Naiintindihan. Sumagot ang lahat. Nag-isip sandali si Sun Yuanzhou at nagtanong, Mr. Wen, ano ang ibig mong sabihin? Gagana ba ang trick na ito? Hindi ko alam. Pero sundin na lang natin ang plano. Oras na para kumilos si Sir Aishe Kazuma. At the same time, Donghai. Ang ganda sa bikini. Basking in the warm sun, this day. Sa araw na ito, si Hong Dali ay sumakay sa dagat kasama ang Great White Shark Xiaobai. Maya't maya ay napapatingin siya sa mga kaklase na nakabikini sa paligid. Biglang may tumabi sa kanya na si Tang Moxen ay itinuro ang dagat sa di kalayuan at nagulat na sinabi, Hoy, tingnan mo, Dali, tila may barkong kargamento na dumarating dito. Totoo ba? Naglagay si Hong Dali ng pergola at tumingin sa malayo. Tamang-tama, nakakita siya ng isang cargo ship na mga 12-dosenang metro ang haba na patungo sa kanyang direksyon. Kakaibang sinabi niya, mukhang darating talaga ito para sa atin. Sino kaya ang maghahanap sa akin? Napakabilis ng pagmamaneho ng cargo ship. Ilang sandali pa, huminto siya sa harap ni Hong Dali. Sa kubyerta, tinitigan ni Gang Jiwen, ang pinuno ng New World Jewelry, si Hong Dali na nakaupo sa malaking puting peteng sa ibaba habang nakabuka ang bibig. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, Diyos ko, tama ba ang nabasa ko? Si Young Master Dali talaga ay sumakay ng peteng. Sa tabi niya iminulat din ng isa sa mga tao ang kanyang mga mata at kinurot ng husto ang kanyang hita, Mr. Gang, gaano kalakas ang Young Master na ito? Wag mo na akong tanungin, mas nagulat ako sa'yo. First time kong sumakay ng peteng. Narinig ko, bulong ni Gang Jiwen. Hindi katakataka na nagulat silang dalawa sa katunayan, ang sinumang makakita kay Hong Dali na nakasakay sa peteng sa unang pagkakataon ay magugulat. Hinahanap mo ba ako? Sumigaw si Hong Dali sa kargamento, ano ang problema? Oo. Ganito. Mabilis na huminahon, kahit na si Hong Dali ay nakasakay sa isang higanteng dragon, hindi ito kasing halaga ng pag-uusap tungkol sa negosyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya't huwag manggahas na maging pabaya. Pinunasan ni Gang Jiwen ang kanyang malamig na pawis at malakas na sinabi, ang pangalan ko ay Gang Jiwen. Ako ang presidente ng New World Jewelry. Ako ay matalik na kaibigan ni Mr. Hong. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Master Dali. Pag-usapan ang pagtutulungan. Ikaw at ako. Tumingin si Hong Dali sa mga tao sa tabi ni Gang Jiwen, kung gayon, sino siya? Siya si Mr. Zhou, isang kaibigan ko na nakikitungo sa mga hilaw na bato ng jade, sigaw ni Gang Jiwen. Pwede ka bang lumapit at mag-usap tayo? Pumupunta talaga ako dito ng may katapatan. Kung hindi maniniwala si Master Dali, may dokumento akong pinirmahan ni Mr. Hong. Well, kumaway si Hong Dali kay Gang Jiwen, okay, pero hindi ako aakyat. Paano na lang si Tio Gang, please bumaba ka na at hilingin ko kay Xiaobai na buhatin ka. Mapapadali nito ang pakikipag-usap sa negosyo. Xiaobai. Tumingin si Gang Jiwen sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tingnan ang isang bagay na mukhang isang noob. Si Xiaobai ang dakilang puting peteng sa ilalim ng aking puwitan. Xiaobai ang tawag ko sa kanya. Napangiti si Hong Dali. Masunurin si Xiaobai. Masisiguro kung hindi siya kakain ng tao. Ate mo. Tawagan ang Great White Shark na Xiaobai. Ang lalaking ito ay dapat na malapit sa 20 metro ang haba. Napakalaking peteng. Sabi mo tumalon ako sa tubig. Takot na takot ang mga binti ni Gang Jiwen na nanghina, ngunit wala siyang pagpipilian. Kahit gaano siya kitikot, kailangan niyang kumapit. Ngayon ay sinimulan na ng Resource Chamber of Commerce na palibutan at supilan si Hong Wigyu. Ang mga bagay ay dapat unahin. Nakatayo na siya sa gilid ni Hong Wigyu, at wala nang babalikan. Sa pagkakataong ito hulaan ko. Isang nakakadurog na sigaw ang tumunog, at tumalon si Gang Jiwen sa tubig. Para sa negosyo at kinabukasan, lumaban din ng gusto ang lalaking ito. Pagkalipas ng 5 minuto, ngumiti si Hong Dali at tumingin kay Gang Jiwen, na sa wakas ay natauhan, at nagtanong, Tito Gang, anong klaseng negosyo ang gusto mong pag-usapan sa akin?
Nagsasayang lang ako ng pera, hindi ako marunong magnegosyo. Nagbibiro si Master Dali, tumingin si Gang Jiwan sa likod ni Xiaobai na pawis, at maingat na sinabi, iyon lang. Narinig ko na si Master Dali ay mahilig magsugal sa mga bato, kaya nakipag-ugnayan ako sa kanya. Nakakuha ako ng isang kaibigan ko na nakikitungo sa magaspang na mga bato ng jade, at kumuha ng isang batch ng medyo magandang pinaplanong magaspang na bato. Siyempre, babayaran ko ito, at makakakuha ako ng 28% na bahagi ng mga benepisyo, pagkatapos ay ibabawas ang gastos, bibigyan kita ng 80%. Siya rin ay isang tao na gumagawa ng mga dakilang bagay, at ipinakita niya ang kanyang katapatan sa ilang salita lamang. Hindi lang iyon, medyo nambobola din niya si Hong Dali. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay mapalad si Hong Dali. Kung makakita siya ng isang kahangahangang magaspang na bato, kailangan lang niyang gumawa ng kaunting pagproseso upang makakuha ng 2 piraso. Benepisyo. Sa kanilang antas, kahit na 20% lang ang ibinabahagi nila, iyon ay magiging daan-daang milyong dolyar pa rin ang kita, at ang susi ay ang tubo na ito ay ginagarantiyahan ng walang pagkalugi. Kung talagang makakakuha ka ng top quality pipe gaya ng nasa kamay ni Hong Wigyu, at kapag sumikat na ito, hindi magiging problema ang bilyon-bilyon. Alam mo, kung mas mayaman ang isang tao, mas natatakot sila sa kamatayan. Kumuha ng tubo na maaaring magpapataas ng iyong kalusugan. Malamang nabibilhin ito ng mga tao, pabayaan ang 10-10 milyon, daan-daang milyon. Sa kabilang banda, lahat ng bagay tungkol sa pera ay maayos. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gawin ng maayos at tulungan si Hong Wigyu na makahinga ng maluwag. Ano ang magiging relasyon ng dalawang pamilya sa hinaharap? Hardcore, life and death brothers ang tawag dyan. Sa pagkain ni Hong Wigyu, hinding-hindi sila magugutom lalo na si Hong Dali, isang sobrang alibughang anak na may hindi kapani-paniwalang swerte, bilang kanilang suporta. Ayan na. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing, sandali nga pala, magtatanong muna ako, huwag mo nang pansinin si Uncle Gang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial si Hong Wigyu. Mabilis na nakonekta ang koneksyon, at pagkatapos ay nagtanong si Hong Dali, Itay, isang tiyuhin na nagngangalang Gang Jiwen ang lumapit sa akin at sinabing kaibigan mo ang gustong makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Totoo ba ito? Si Hong Dali ay walang puso, ngunit hindi kahit na sinabi ni Gang Jiwen na siya ay kaibigan ng kanyang ama, gusto pa rin niyang kumpirmahin ito. Well, yes. My ally in the Chamber of Commerce, Hong Wigyu chuckled, Dali, kumusta ang oras mo sa dagat? Masaya ka ba? Ano ang ginagawa mo ngayon? Sumakay ako ng pitong para sumakay sa dagat. Oo, hehe. Totoong sinabi ni Hong Dali. Ano? Kaya mo pang sumakay ng piting? Bulalas ni Hong Wigyu, ikaw bastard, mangyaring mag-ingat kukuha ako ng ilang mga kaibigan upang makita kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Talaga bang makakasakay ang isang piting? Siyempre, maaari itong si Uncle Gang sa likod ng Great White Shark na si Xiaobai. Napangiti si Hong Dali. Ikaw maliit na bata, kapag mas naglalaro ka, mas lumalaki ka. Napakabait ng boses ni Hong Wigyu, huwag masyadong maglaro, matulog ng maaga kapag pagod ka, maangin ang dagat, tandaan na isara ang pinto, takpan ang iyong sarili ng mga kubrekama, at huwag sipon. Bagamat ito ay simple lamang. Sinabi niya ang ilang mga salita, ngunit ang mapagmahal na pagmamahal para kay Hong Dali sa kanyang mga salita ay maaaring marinig ng kahit isang tanga. Well, I know. Muling tanong ni Hong Dali, by the way, Dad, kumusta po kayo dyan kanina? Dito. Nag-alinlangan sandali si Hong Wigyu, pagkatapos ay tumawa, ayos na ang lahat. Naglakad-lakad kami ng nanay mo nang maayos kami, kaya hindi mo na kailangang mag-alala, haha. Nang marinig na maayos na silang dalawa, nakaramdam ng kaunting pananakit si Hong Dali sa kanyang ilong. Sa kanyang nakaraang buhay sa Earth, ito ang kanyang pinakamalaking pangarap na magkaroon ng isang malapit na kamag-anak na nagmamalasakit sa kanya. Kaya't mariing tumanggaw si Hong Dali, well, I understand, Dad, you should also rest more. Pagdating ko sa Tianhai side, Dad, you and Mom will come to my boat para tingnan. Ang ganda. I build a lot of fun yes, hehe. Maaari kang gumastos ng pera, brat. Nakangiting sabi ni Hong Wigyu, sige, mauuna na ako at kakausapin ang Tito Gang mo. Sige, maghihintay ako. Sa telepono, huminga ng malalim si Hong Wigyu, umiling at tumawa, ang munting bastard na ito ay nagsimula ng sumakay ng piting ngayon, sayang. Ang kanyang asawang si Lan Roxy sa gilid ay nagulat na nagsabi, hindi. Asawa, ang aming munting bastard ay hindi man lang nakakasakay ng piting. Kaya mo bang sumakay ng kahit ano? Maaaring sumakay ang bastard na ito ng kahit ano, nakangiting sa Y ni Hong Wigyu, mas maganda kung ang maliit na bastardo ng kanyang lola ay sumakay ng babae ng mas maaga, para magkaroon ako ng apo ng mas maaga. Si Lan Roxy ay sumigaw mula sa gilid, siguradong, tiyak, ang munting alibughang anak na ito ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Kabanata 540 Resource Chamber of Commerce, 12. Pagkatapos tumawag sa telepono para kumpirmahin, ngumiti si Hong Dali kay Gang Jiwen at sinabing, okay,
Tio Gang, kumusta na ako? Well, dahil kakampi ka ng tatay ko, sa palagay ko ay dapat baguhin ng kaunti ang ating mga ugnayan. Okay. Oo, Master Dali, pakisabi sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali na kailangang magbago, mabilis na tumango si Gang Jiwen, nakikinig ako. Well, yun na nga, umiling si Hong Dali at sinabing, ako ay aliberga sa buhay na ito. Wala akong libangan, gusto ko lang gumastos, kaya tatanggapin ko itong mga magaspang na bato. Kung ano ang mahahanap, kailangan ko munang pumili, at ang iba ay ibibigay ko sa iyo, walang problema. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, huminga ng malalim si Gang Jiwen. Siya nga ang maalamat na aliberga, tingnan mo ang kanyang gawa. Ang pinakamataas na presyo na inaalok ko ay para sa aking sarili pagkatapos na ibabawas ang gastos, ngunit ang resulta ay maganda sa pagkakataong ito. Binayaran ni Master Dali ang lahat ng pera at ibinigay ito ng libre. Sa pattern ni Master Dali, siguradong hindi niya kayang kunin ang lahat, kaya malamang pumili na lang siya ng ilan na gusto niya. Ang natitira ay ibibigay ng libre, hindi mo kailangang magbayad ng 1 sentimos. Kung talagang maa-unlock natin ang ilan sa mga mahiwagang batong iyon na makakatulong sa mga tao na mapataas ang kanilang kalusugan. Ang sinumang hindi sumasang-ayon sa gayong magandang bagay ay magiging isang tanga. Damn it, isa itong malaking sugal, out and out na sugal. Sa pagkakataong ito ay talagang gumana ang taya, at siguradong sisilid na ako sa Chamber of Commerce mula ngayon. Ang ulo ni Gang Jiwen ay nanginginig na parang manok na kumakain ng kanin, walang problema, talagang walang problema. Sa hinaharap, gusto ni Master Dali ang bagay na ito, at maaari tayong magtulungan ng madalas. Siyempre, ipinapangako ko rin na hindi ko hahayaang malugi si Master Dali sa perang kinikita ko. Kalahati nito mula kay Master Dali. Kalimutan mo na ito, mariing ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, maliit lang na pera, hindi mahalaga, gayon paman, gumagastos lang ako, hindi kumikita. Pagsusugal sa batu, the last time Hong Dali went to sugar on stones, that was nung panahon na yun, pagsubok lang ng tubig, at 10 million lang ang total cost. Ibang-iba na ang sulat kamay niya ngayon kaysa noong panahong iyon, at kapag tinugtog niya ito sa pagkakataong ito, iba na talaga. Kahit isang pagbili ng lana ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ilang daang milyon. Ang mabuting kaibigan ni Gang Jiwen, si Ji Zhou, na naghahanap ng magaspang na bato, ay kailangang gumamit ng mga kargamento upang hilahin ang mga ito, kung hindi, imposibleng may hatid ang mga ito sa dagat na ito. Kailangan itong kalkulahin batay sa daan-daan o libu-libong tonelada, na hindi kapareho ng antas ng huling beses na siya ay nagsugal. Ngayong napagkasunduan na natin si Master Dali. Kaagad na tinawagan ni Gang Jiwen si Mr. Zhou sakay ng kargamento, Mr. Zhou, pumayag si Master Dali. Paano kung bumaba ka at tingnan mo? May ibang mga tao na pumunta dito na adik dito, mangyaring bumaba din. Pagkatapos, bati niya, agad siyang lumabas sa gilid ng barko. Ilang ulo ang bumunot. Natuwa si Hong Dali nang makita niya ito, Kuya Chow. Hindi ko talaga inaasahan na nandito ka rin. Ang isa sa mga pinuno sa isang pangkat ng mayayamang pangalawang henerasyon ay isa na nakita ni Hong Dali noon. Ito ang unang pagkakataon na sumugal siya sa mga bato. Dinala ni Luo Demeng si Hong Dali sa Beijing City at nagkataong nakilala ang die-hard fan ni Hong Dali na si Yang Chow. Hahaha, Master Dali, matagal na tayong hindi nagkikita. Sinalubong ni Yang Chow si Hong Dali mula sa gilid ng barko, narinig kong sinabi ni Ji Gang na gusto niyang pumunta sa iyo para tumaya sa mga bato. Ito ang paborito ko, kaya nagdala ako ng ilang kaibigan para sundan. Tingnan natin, ano ang gagawin mo kay Master Dali ngayon. Ang grupong ito ng mayayamang pangalawang henerasyong binata na pinamumunuan ni Yang Chow ay katawa-tawa at parang tonanibik. Ang eksenang ito ng pagtaya ng daan-daang milyon ang pinakagusto nilang makita, lalo na ang Hong Dali. Alam ng halos lahat na ang swerte ay walang talo. Sa sandaling marinig nila ang tungkol sa magandang bagay na ito, ang lahat ay walang pakialam sa iba pang mga bagay at lahat sila ay sumunod. Ngayon, maglaro ka lang, ngumiti si Hong Dali at kumaway kay Yang Chow. Kuya Chow, gusto mo bang bumaba at maglaro? Medyo kawili-wili ito. Ang maliliit na sanggol na ito ay hindi nangangagat. Ito, Yang Chow habang tinitingnan ng mga palikpik sa likod ng mga peteng sa ilalim ng dagat kasama ang isang grupo ng mga kaibigan, napalunok ako. Bagamat tila ang mga peteng na ito ay hindi nangangagat ng mga tao sa kasalukuyan, ang problema ay ang pag-alam na ito ay isang bagay, ngunit ang aktwal na pagtalon ay ibang bagay. Napakaduwag mo. Ang manugang ni Yang Chow na si Suyan ay nakatayo sa likuran niya. Itinaas ang kanyang paa at sinipa siya ng malakas sa puwitan, bilasan mo at subukan mo ang tubig para sa akin. Yang Chow, ay naroon. Pagkalipas ng 2 minuto, nakita niya si Yang Chow na mahigpit na nakaupo sa peteng. Sa likod ko, lumalangoy ako sa dagat na para akong nakasakay sa bangkang demotor. Ang ibang mga kabataang lalaki sa kargamento ay hindi makaupo. Sa pagkakataong ito, isa-isa silang tumalon sa dagat na parang dumplings, at bumagsak sa dagat na may kasamang plop. At pagkatapos ay binuhat ng peteng at binuhat sa likod nito, ibang-iba ang pakiramdam.
Ang grupong ito ng mayayamang kabataang lalaki ay kadalasang nakikipagkarera sa paligid ng lungsod, nangunguha ng mga babae, at nagsusugal sa mga bato. Sa kabuuan, mayroon silang isang layunin, naghahanap ng kaguluhan. Pero kahit gaano pa ka-excite ang mga bagay na iyon, ganoon din sila. Kung ikukumpara sa pagsakay sa isang petang, ito ay ganap na naiiba. Anong idol? Bulalas ng isang pangalawang henerasyong mayamang lalaki, pakiramdam ko ay napakakulko na sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho ng isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong yuan at pagkuha ng pinakamahusay na mga babae. Ngayon, kumpara kay Master Dali, sobra na ako. Bawat pamilya, ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba. Kaya't nagtanong siya, ano, Guru Dali, ituro mo sa akin kung paano mawalan ng pera. Gusto ko rin matuto. Ito. Ang prodigal ay isang teknikal na trabaho. Ahaha, mabilis na sabi ni Hong Dali, pusta muna tayo sa bato. Nang makitang handa na si Hong Dali na tumaya sa mga bato, ang puso ni Gang Jiwen, na nag-aalala sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay lumuwag. Okay, basta itong Hong Dali na ito ay nagsabi na gusto niyang sumugal sa mga bato, pagkatapos ang lahat ay magiging maayos. To be honest, this guy is usually heartless at matagal na niyang narinig ang tungkol dito. Ang lahat ay batay sa interes. Kung wala kang balak magsugal, nakakapanlumo talaga. Ngayong nagkasundo na sila, agad na sinundan ni Hong Dali at ng isang grupo ng iba pa sina Ji. Gang Jiwen, Zhou at Yang Chao at iba pa para sumakay sa kargamento. Nagkwentuhan at nagtawanan ang lahat habang nakasakay sa deck ng kargamento. Gaya ng inaasahan, hindi mabilang ang malalaking lalagyan sa ibabaw nito. Ang pinto ng lalagyan ay nabuksan sa oras na ito, at mayroong hindi mabilang na malalaki at maliliit na mga materyales sa lana na inilagay sa loob, kahit ilang daang piraso, at lahat ng mga ito ay malalaking jadeite na magaspang na bato. Ang pinakamaliit na visual na inspection ay dapat na halos 1 tonelada. Mayroong iba't ibang kagamitan na espesyal na ginagamit para sa pagkalkula ng mga bato sa paligid. Parang isang buong stone gambling venue ang inilipat dito. Bago pumunta rito, alam ni Yang Chao na magiging masaya ang araw na ito, ngunit nang siya at ang isang grupo ng mga kaibigan ay nakakita ng napakaraming materyal na lana, hindi pa rin sila nagkaimik at ang kanilang mga mata ay napuno ng gintong liwanag. Kung wala lang si Hong Dali sa tabi niya dahil sa takot na mawala ang galit niya, malamang namatay na siya. Sinuntok ko iyon at gusto kong dilaan ng aking dila. Master Dali, maingat na tanong ni Gang Jiwen mula sa gilid, ang mga bato dito ay maingat na pinili. Lahat sila ay may mataas na kalidad. Halos garantisadong may mga jadeite sa mga ito, ngunit ang kalidad ng jadeite ay hindi maganda. Ginagarantiya ko ito. Kaya ngayon, ikaw na Master Dali, ang pumili nito. Oo, alam ko, tanong ni Hong Dali kay Ji. Joe sa gilid, Tito Joe, ano ang mga ito at iyon? Oo, ano ang lana? Magkano ang kabuuan? Ito ang paraan upang malaman muna at pagkatapos ay huwag makipagtalo. Natural, kailangan mo munang magbayad ng presyo. Kamustahin mo lang. Ang kabuuan ay 375 milyon, mabilis na sinabi ni G. Joe sa gilid, kung iba man iyon, hindi ko ito bibigyan ng diskwento, ngunit si Master Dali ay isang mabuting kaibigan na ipinakilala ni Mr. Gang, kaya kailangan ko siyang bigyan ng diskwento kahit na ano. 360 milyon lamang. Pinutol niya ang presyo ng 15 milyon, na talagang nagbigay kay Hong Dali ng sapat na mukha. Siyempre, walang pakialam dito ang alibughang si Hong Ke. Ngumuso siya at tumingin kay Ling Xiaoyi na sumusunod sa kanya, huwag kang magdiskwento. Bibigyan kita ng 400 milyon. Xiaoyi, ilipat mo ang pera. Si Yang Chao at iba pa isang grupo ng mga tao ang bumulalas, Diyos, si Master Dali ay talagang mapagbigay. Nakita ko ito ngayon. Si Mr. Joe ay natigilan ng mahabang panahon, at pagkatapos ay nagpasalamat siya, salamat, Panginoon. Upang sabihin ang katotohanan sa gayong magaspang na impormasyon, si Mr. Joe ay palaging ang kita ay 40 hanggang 50 milyon lamang, ngunit sapat na ang swerte ni Hong Dali na doble ang kita sa isang pangungusap. Makapangyarihan si Young Master Dali. Marahas na pinunasan ni Gang Jiwen ang malamig na pawis. Ang Hong Dali na ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon, kung gayon, basagin muna natin ang bato. Huwag kang magmadali, ngunit ayaw niyang hintayin na matapos sina Ling Xiaoyi at Mr. Joe. Si Hong Dali ay hindi nagmamadali. Umiling siya, Jieshi, ang swerte. Kailangan ko munang gumawa ng mga ritual, hintayin mo muna akong mag-recite ng ilang spells, okay. Kasama rin sa mga ritual ang Jieshi na ito. Pagbigkas ng spell. Nagulat ang lahat at sabay-sabay na napatingala, nakita mo ba? Paano pa kaya sila magiging napakaswerte? Ito ay malinaw na ang reinkarnasyon ng buhay na Buddha. Ngunit sa katunayan, inisip ni Hong Dali ang Big Prodigal System at direktang sinabi, magpalitan ng mga punto ng katangian. Sa panahong ito, bumili siya ng mga materyales upang baguhin ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. With his random pocket money, floss yung jade wool na kabibili lang niya, total of all in all, malaking pera. Sa isang ding na tunog, ang malamig na boses ng sistema ay tumunog. Ang host ay kasalukuyang may kabuuang 58 attribute point na maaaring i-redeem.
Mangyaring piliin na gamitin ito. Unang paraan ng paggamit ay upgrade ang mga kasanayan, decomposition and combination transformation of equipment. Method 2, upgrade skills, gem processing and inlay enchantment. Method 3, exchange for technology blueprints. Hindi talaga ako nagmamadali sa anumang bagay sa ngayon. Itong jade material ay nasa harapan ko. Ipinatawag ito ni Hong Dali sa oras na ito. Ang dahilan ng paglabas sa system ay natural na ito, ay upgrade ang mga kasanayan, pagproseso ng gem at inlay enchanting. Ang pagpoproseso ng hiyas at inlay na enchantment na ito ay maaaring piliing magproseso ng anumang ore na naglalaman ng mga hiyas, at ang mga naprosesong hiyas ay magkakaroon ng karagdagang para sa karagdagang mga katangian, maaari kang pumili sa wakas ng 1 hanggang 3 mula sa lakas, liksi, reaksyon, kalusugan at supply ng enerhiya. Kung mas mataas ang antas ng kasanayan, mas mahusay ang kalidad ng mga hiyas, at mas mataas ang mga katangian na maaaring idagdag. Ano ang higit na kailangan ng Hong Dali ngayon? Hindi iba't ibang mga katangian, ngunit enerhiya. Ang Mechanical Saint Cloth ay nangangailangan ng enerhiya, si Gulan Shu ay nangangailangan ng enerhiya, ang dalawang sasakyang panghimpapawid ay nangangailangan ng enerhiya, at maging ang mekanikal na braso na si Gobeng ay nangangailangan ng enerhiya ngayon. Sa kasalukuyan, ang Hong Dali ay mayroong 30 pangunahing mga puntos ng kasanayan para sa pagpoproseso ng gem at inlay na enchantment, na siyang buong antas ng system. Sa sandaling pinili niyang i-upgrade ang branch na ito sa pagkakataong ito, agad na ipinaliwanag ng system, kailangan ng host na i-upgrade ang branch na ito upang ma-unlock ang susunod na antas ng pagpapahusay. Ang pag-upgrade ng branch ay nangangailangan ng mga attribute point, 10 puntos. Pagkatapos ng pag-unlock, magkakaroon ng mga bagong function na lalabas. I-unlock. Kailangan mo pa bang isipin ito? Direktang i-unlock. End of this chapter.